Magsaya kayo at kumain ng maayos. Ang inyong mga ginastos ngayong gabi, ako ang magbabayad. Sinyo, maging nobya ko na, panghabang buhay kitang aalagaan. Tingnan, itong si Yefeng, parang aso na sunod-sunuran, inaakit na naman si Goddess Xiao. Sa tingin ko, nagpatalo na siya at wala nang pakialam dahil hindi niya na rin makukuha si Goddess Xiao. Sige na, dahil binilhan niya ako ng napakaraming bag, pati na rin ang diamond ring, bibigyan ko siya ng pagkakataon. Sige. Tamang-tama, madumi ang sapatos ko. Kung dilaan mo ito hanggang luminis, papayag akong maging nobya mo. Dilan mo! Dali! Pakikumpleto agad ng host ang huling misyon ng pag-amin, makakatanggap ng malaking gantimpala pagkatapos. May problema talaga ang babaeng ito? Kung hindi dahil sa misyon ng system, matagal ko nang hindi ito gagawin? Teka muna. Gusto mong dilaan ang paa ng ate ko? Dadalisayin ko muna. Dilan mo. Nakumpleto ang system mission, dinagdagan ng 100 lakas, at gantimpala ng pinakabagong Maybach, top of the line. Nakuha na ang top of the line na Maybach, ihahatid sa loob ng 3 minuto. Didilaan mo ba o hindi? Aalis na ako kung hindi. Matagal ko nang tiniis ang katarantaduhan mo. Yifeng, anong ginagawa mo? Xiao Xingyu, sasabihin ko sa iyo, simula ngayon, hindi na ako mandidila. Sinasabi ko sa iyo, simula ngayon, hindi na ako magpapakamartir, putang ina. Baliw na ba si Yefeng? Naglakas loob siyang manakit ng campus bell. Yefeng, mag-isip ka muna ng mabuti. Ikaw ang laging nangungulit sa akin. Ngayong ginagawa mo sa akin ito, sinasabi ko sa iyo, sa buong buhay ko, hindi na ako magiging kasintahan mo. Sige, hindi ba't napakabanal mo? Sige. Dahil galit na galit ka sa akin, ibalik mo sa akin ang bag relo at singsing na binili ko, lahat iyon. Isa pa, hindi ba sinabi mo na ikaw ay hindi isang babaeng materialistic? Dalhin mo rito at ibalik sa akin. Bakit ko ibabalik sa iyo? Nanaginip ka. Isa pa, sa tingin mo ba talagang gusto namin ang mga bagay mo? Yefeng, lumayo ka kay Xinyu. Nagbibiro lang sa iyo si Xinyu. Bakit ka nagmamadali? Si Xinyu ay isang mayamang ginang. Ang pagkuha niya ng mga gamit mo, iyon ay isang pabor sa iyo. Tama, eksakto. Xinyu, ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Jungkun, huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Karapat-dapat ka ba na makipagkumpetensya sa akin, ikaw na ulol? Sa umaga, ikaw ang sumusunod sa kanya. Sa gabi, ako ang sinusunod niya. Putang ina. Yefeng, anong gagawin mo? Ang paghagis mo ng bulaklak kanina. Sige, pero ngayon, itutulak mo pa si Jungkun namin? Sa loob ng maraming taon, para lang matapos ang system task, halos naubos ko na ang lahat ng pera ko para lang mapagbigyan si Xiao Xingyu. Pero sa huli, pinatunayan ko lang na isa siyang mayamang ginang. At si Li Jungkun na tanga, akala niya talaga na makakasama niya ang isang mayamang babae. Sa totoo lang, si Xingyu, kung wala ako, wala siyang silbi. Yefeng, bilisan mo. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Bilisan mo, humingi ka ng tawad sa lahat. Kung hindi, ako. Gusto mo talagang lumuhod, hindi ba? Ngayon ko na mismo gagawin sa iyo yan. Aray! Xinyu, tulungan mo ako agad. Yefeng, nababaliw ka na ba? Bilisan mo, pakawalan mo si Jungkun. Kung hindi kita patatawarin habang buhay. Yefeng, bilisan mo. Alisin mo ang kamay ng aso mo. Kapag inapi mo pa ulit ang lalaking matalik na kaibigan ng ate ko, papatayin kita. Umalis ka. Jungkun, ayos ka lang ba? Happy? Happy? Pumunta ka sa inang mo. Aray, Bubulihin kita ngayon. Hinayupak ka. Babastusin kita. Ngayon, babastusin kita. Lumayas ka. Yefeng, maghintay ka. Hindi ka patatawarin ni Xinyu.
Ate, binasag niya ng bote ang ulo ko. Kung nasira ang utak ko, magiging huling lahi na tayo ng pamilya Xiao. Nakakatamad mag-aksaya ng oras sa mga tanga na ito. Ang pinakamahalagang gawain ngayon ay hanapin ang susunod na target. Wow, Diyos ko, ito ang pinakabagong modelo ng Maybach at self-driving pa. wow. Kaninong pamilya ang ganoon kayaman? Kailangan pa bang tanungin yan? Sa buwang Yangsheng, tanging ang ating ginang Xiao ang karapat-dapat sa ganoong top tier na marangyang kotse. Sinyu, ito ba ang bagong sasakyang binili ng pamilya mo para sa iyo? Ang ganda naman. Bilisan mo. Pasikatin mo naman kami. Para kaming mga probinsyano ay makakita rin. Cham, si Yefeng na sipsip, alam niya siguro na nagkamali siya. Para suyuin ako, grabe ang ginastos niya. Hindi ko alam kung saan siya kumuha ng Maybach bilang pambayad sala. Dahil ganoon siya kasinsere, magiging mapagbigay ang binibini ninyo. At hahayaan ko na siyang umalis na hindi napapahiya. Ang galing. Tingnan mo. Bihira lang makita ito. Gusto ko talagang subukang i-drive minsan. Huwag mong hawakan ang kotse ko. Anong ibig mong sabihin? Susi? Paanong nangyari yan? Talaga bang sasakyan niya yan? Sasakyan ni Yefeng yan? Paanong nangyari yan? Oo nga. Paano magkakaroon si Yefeng ng ganyang kotse? Anong nangyayari? Hindi ba kotse yan ng Campus Bell? Bakit ang susi ng kotse nasa kamay niya? Yefeng, sadyang ginagawa niya lang yan para sa akin. Sa huli, babalik din siya tulad ng dati. Luluhod at magmamakaawa na patawarin ko siya. Tapos iimbitahan niya akong sumakay. Tutal siya ang sip-sip na naninilbihan sa akin sa loob ng 3 taon. Magkunwari ka pa. Dahil hindi mo ako inimbitahang sumakay, ako na ang magbibigay sa iyo ng dangal. Sasakay ako mag-isa. Yefeng, ikaw. Ay naku, hindi ba ito ang ating malinis at walang bahid? Ang mapagmataas na Miss Xiao? Anong nangyayari rito? Gusto ni Miss Xiao na lumabas? Kailangan pa niyang makisakay sa iba. Yefeng, paano mo nagawa sa akin yan? Pasensya na, Miss Xiao. Ang kotse ko, napaka-arte, hindi nagsasakay ng mga taong walang kwenta. Paalam. Ikaw. Teka, bakit umalis na? Yefeng, humanda ka sa akin. Anong nangyari kanina? Si Yefeng, bakit dinala niya ang kotse ni Goddess Xiao at umalis siya? Miss Xiao, iyo ba talaga yung kotse? Bakit naglakas loob si Yefeng na itakbo ang kotse mo? At iwan ka rito mag-isa? Oo nga, Oo nga, Sinyo. Hindi ba aso mo lang siya? Bakit? Anong pinagtatatalakay niyo diyan? Akin syempre ang sasakyang iyon. Si Yefeng, driver lang siya ng pamilya namin. Siya, ginamit lang niya ang sasakyan namin para magpa-car wash. ganun ba? Oh, ganun nga. Yung uto-uto kong iyon nag-car wash para sa akin. Oo, itong si Sinyo namin. Sobrang mahilig sa kalinisan. Hindi niya matiis ang kahit katiting na dumi. Sinyo, yung ticket sa concert ko. Huwag kang Hindi magkakamali. Sa madaling panahon, magkakaroon na ng concert itong si Junkun namin. Punta kayong lahat para suportahan siya kung wala kayong ginagawa. Halika, moron tayong lahat. Hahaha, bigyan mo ako ng isa. Yung Genting Hotel. Balita ko, ang function hall ng Genting Hotel ay napakahirap kunin at napakamahal. Gaganapin sa Genting Hotel? Wow, Sinyu. May black card ka pa pala ang Genting Hotel. Kung ganoon, ang makapag-book ng function hall ng Genting Hotel ay hindi na nakakagulat. Hindi ko inakala na yung uto-uto na si Yefeng, yung black card na ibinigay niya sa akin dati, ay magagamit pa. May silbi pa rin pala siya kahit papaano. Presidente Lin, ito ang pinakabagong ulat ng ating grupo. Hindi maganda ang sitwasyon. Sabihin mo, Nagkagulo ang 2 artista dahil sa chismis, kaya bumaba ng husto ang stock market ng grupo. Pati na rin ang kita sa ibang bansa ay pansamantalang ipinagpaliban. Bukod pa rito, Miss Lin, tila hinahabol na rin tayo ng mga reporter. naintindihan ko. magsagawa tayo ng panayam, Miss Lin. Hindi kayo maaaring pumasok dito. Miss Lin, sandali. Tinatanggihan namin ang panayam. Ang target na misyon ay malapit lang. Tulungan mo ako, babayaran kita pagkatapos. Ay, bilis, bilis, dali na. Nandun. Nasaan na siya? Doon sa itaas.
Ayos ba? Magaling ang paraang ito, di ba? Bastos ka. Matagumpay na na-update ang target ng misyon. Target na tao, Lin Qinghan. Natukoy na ang target na tao. Mangyaring simulan ng host ang unang hakbang ng panliligaw at tapusin ang gawain ng sistema. Hindi kaya? Ito ang nasa sistema? Ang babaeng pinapahabol sa akin? Ja, isa na namang walang kuwentang rich kid. Miss, hindi ko alam kung may pagkakataon ba akong makilala ka. Huwag ka munang umalis. Sir, kami po ay galing sa Lin Group. Pupunta kami ngayon sa Yunding Hotel para asikasuhin ang iskandalo ng aming artista. Wala kaming panahon makipaglaro sa inyo. Sandali. Public relations pala kayong Lin Group, kaya pala napakaganda ang inyong dating. Binabati kita host, natapos mo na ang iyong unang misyon ng panliligaw, nakakuha ka ng gantimpala God Tier Singing System. God tier singing system? Ang God Tier Singing System ay makakatulong sa host na gumawa ng mga kantang kahanga-hanga sa mundo at magkakaroon ka rin ng boses na malaanghel. Ayos, napaka-practical nito. Ito ba ang artista ng Lin Group? Mukhang may kinakaharap na problema ang Lin Group kamakailan. Sige, umindak. Gusto mo na naman akong magbayad? Dahil gusto mong makipaglaro. Sige, sasamahan kitang maglaro ng gusto. Hoy, Yefeng, nagtatanghal ako ngayon dito sa Genting Hotel. Bilisan mo at bayaran mo na ang bill ko. Sipo, paparating na ako. Mabuti at natauhan ka pa. Basta bayaran mo ito kahit papaano, mapapatawad na kita. Ate, tingnan mo naman kung gaano kagaling si Kuya Jungkoon. Hindi tulad ng aso-aso mong si Yefeng. Akala niya siguro sa kakatanghod niya sa iyo, makukuha ka na niya. Nanaginip lang siya. Si Jian, hindi mo dapat sabihin niyan. Si Yefeng, nagselos lang siya kay Xiao Xinyu. Ganyan siya dahil hindi niya maabot ang pag-ibig nito. Ay naku, tama na nga iyan. Si Yefeng, aso-aso lang naman siya. Ang lahat ng ito, ginamit niya lang itong paraan. Mga kaibigan, nagkaganyan si Yefeng dahil lang sa nagselos siya kay Xiao Xinyu. Dahil hindi niya ito makuha, kaya ganyan siya, huwag na ninyo itong isipin pa ha. Wow, napakabait talaga ni Kuya Jungkoon. Tunay na mapagbigay at malawak ang pag-iisip. Hindi tulad ni Yefeng na iyon, napakakitid ng isip. Itong aso-aso ni Yefeng, naglakas loob siyang apihin ng kuya namin kahapon. Kailangan siyang parusahan. Oo, i-post natin siya sa Xiao Hongshu at ibunyag siya. Oo, ibunyag siya. Ibunyag siya, ibunyag siya. Ibunyag siya, ibunyag siya. Tama. Si Yefeng ay isang aso-aso lamang. Huwag mo na siyang pansinin. Wow. Dito. Salamat. Yefeng, bakit siya marunong kumanta? Ang ganda pa ng boses niya. Yefeng, hindi ko inasahan na maganda pala ang boses mo sa pagkanta. Kahit na hindi siya kasing ganda ng boses ni Kuya Jungkoon, pero ayos na rin. Yefeng, hindi ko rin alam na marunong ka palang kumanta.
gusto mo bang mag-debut kasama ako? Bilang mas nauna, pwede kitang gabayan sa mga bagay-bagay. Sobrang swerte naman ni Yefeng na yan. Makakadebu pa siya kasama si Kuya Junkun namin. Magdebu? Wag na lang, hindi tayo pareho. Hindi ko gusto ang mga tulad mo na parang hindi babae at hindi rin lalaki. Sa tingin ko, mas maganda kung mag-ensayo ka na lang sa iyong idol training at sa iyong pagkanta at pagsayaw. Ikaw, Huwag kang magmalaki at magkunwaring nagpapakita ng kababaang loob. Dahil sa pag-debut ni Junkun kasama ka, napakamura na nga noon para sa'yo. Tama, makinig ka sa akin. Huwag kang masyadong mayabang. Ang nangyari kagabi, hindi pa kita nasisingil diyan. Oo nga, Yefeng. Huwag mong isipin na hindi ko alam na nag-aral ka kumanta dahil sa akin, hindi ba? MF, huwag kang mag-isip na dahil lang marunong ka kumanta, makukuha mo na ako. Nangarap ka lang sa gising. Miss Xiao, huwag kang masyadong bilib sa sarili mo. Hindi para sa iyo ang kantang ito. Anong sabi mo? Ang kantang ito ay regalo ko para sa dalagang ito. Para sa akin? Pinipining Lin. Nabalitaan ko na naghahanap ang Lin Group ng isang hit song, ang orihinal kong kantang ito. Nekong personal na ibigay sa iyo. Minsan ang isang orihinal na kanta, ang halaga ay mas mataas pa kaysa sa isang artista, lalo na kung ganito ang kalidad. Bakit mo ako tinutulungan? Dahil gusto kita. Kaya, hindi ko alam kung may libreng oras si Binibining Lin para makipag-date sa akin. Yefeng, ano bang ibig mong sabihin? Hindi ba't sinabi mong ako lang ang gusto mo? Hindi mo ba sinabi na mamahalin mo ako habang buhay, tapos bigla mo siyang inamin? Salamat. Tinatanggap ko ang iyong alok na makipag-date. Matagumpay na pag-amin, nakakuha ng gantimpala na 5 milyong yuan. 5 milyon? Mula nang iwanan ko si Xiao Xinyu, ang dali lang palang manligaw? Yefeng, ang ginagawa mong ito, pagkatapos ng napakalaking eksena kahapon, hindi ba gusto mo lang akong magselos at gusto mo lang mapansin kita? Matagal ko nang nabasa ang mga maliliit mong galaw. Tama si Yefeng. Ngayon, dinaan mo ang ate ko sa ganito kalaking kahihiyan, pati na rin ang pinsala sa aming damdamin. At ngayon, ang gusot na ito sa concert, dapat mo itong panagutan. Mananagot ako, Dalian mo, bayaran mo na lahat ang ito. Xiao Xinyu. Huwag mong masyadong isipin na importante ka. Ang utang mo, anong kinalaman yan sa akin? Dahil sa iyo ngayon nawalan ako ng mukha. Ano? Ayaw mo akong bigyan ng bayad pinsala? Kung hindi mo babayaran, hinding-hindi kita mapapatawad habang buhay. Xiao Xinyu, sasabihin ko sa iyo, hahanapin ko ang tunay kong pag-ibig, tumabi ka. Hoy, Yefeng, huwag kang aalis. ate, ito. Hindi ba? Ang laking tao ni Yefeng. Si Miss Xiao, namumutla na sa galit. Hindi siya ganyan dati kay Yefeng. Xinyu, huwag kang magalit. Si Yefeng, nabaliw lang sandali. Yefeng, sa ganitong okasyon, mayroong dapat magbayad. Dahil pinababayaran ka ni Xinyu, tinutulungan ka na niyang magpakababa. Yefeng, bilisan mong bayaran itong bill. Kung babayaran mo, maari ko pa ring ikonsidera na bigyan ka ng pagkakataong manligaw ulit sa akin. Hindi na babago iyan ulit? Sa tingin ko, nagising na talaga itong alaga ni Xiao Xinyu. Siguradong hindi siya magbabayad para kay Xiao Xinyu. Waiter. Makipag-away sa akin. Pare-pareho lang ba ang lahat ng lalaki? Yefeng, ikaw pa rin ang alagang iyan na hindi mabubuhay kung wala ako. Sir, anong serbisyo ang kailangan ninyo? Magbabayad. Magbabayad talaga? Nasaan na ang pride niya? Siguro, hindi pa rin niya makalimutan si Xiao Xinyu. Ate, sabi ko na nga ba na si Yefeng ay isang sunod-sunuran na hindi ka kayang kalimutan, napaka makapangyarihan mo pa rin. Ha ha ha. Xinyu, si Yefeng ay hindi naman talaga masamang tao. Marunong siyang umako ng responsibilidad. Sa susunod na concert, gusto kong gawin iyon sa isang 5-star na hotel. Sa susunod na pagkakataon, ang alipin mong iyan, sponsoran mo ulit ako. Sige na. Huwag kang mag-alala, Junkun. Siya, isa lang siyang alalay. Kukurutin ko lang ang daliri ko at magpapagulong-gulong na iyan. Mabutit marunong ka. Pero sa dami ng kahihiyan na idinulot mo sa akin, kahit magbayad ka pa, hindi kita palalampasin ng ganoon kadali. Ginoo, 3 milyon, 129,000 ang kabuuan. Hindi ba nagkamali ka? Wala akong koneksyon sa mga taong ito. Wala akong anumang kinalaman. Babayaran ko lang ang sa akin. Sige, Ginoo. Ang lugar na inireserba ninyo kanina, ang bayad ay 200,000 piso. Ginang Xiao, 3 milyon, 135,000 ang kabuuan ng inyong mga pinamili.
3 milyon, 100 at 35,000? Napakamahal? Anong nangyayari? Baka ang binibining Xiao natin? Walang pambayad? Yefeng, tumahimik ka na sa pagbibiro mo dyan. Imposibleng hindi ko mabayaran ng maliit na halaga na yan. Baka naman si Miss Chow ay talagang walang pera? Tingnan niyo ang mukha niya. Halatang natataranta. Baka totoong hindi niya kayang bayaran. Hindi kaya? Baka mamaya, kami na ang pagbayarin niya ng kaming lahat? Wala pa naman akong dalang pera kahit sentimo. Oo nga. Ate, gumawa ka na ng paraan. Maraming tao ang nakatingin. Jinyu, bakit hindi mo tanungin si Yefeng? Gusto kanya kaya tiyak na tutulungan niya tayong magbayad. Tatanungin ko siya sa panaginip mo. Teka, binigyan pala ako ni Yefeng ng black card noon. Gamitin mo to. Iyan ang Yunding Black Card. Ay, naalala ko na. Si Campus Bell Xiao pala ay isang VIP sa Yunding. Ang halaga na yan ay wala lang sa kanya. Sabi ko na, imposibleng walang pera ang ate ko. Ang ganda at mamahalin tingnan nitong card. Halata na galing ito sa isang napakayamang tao. Yefeng, tingnan mo. Kahit wala ka, maayos pa rin ang buhay ko. Noon, para lang matapos ang tingin ng simp mission ng sistema, ginagawa ko ang lahat para mapasaya siya. Ang cash reward ng sistema, marami-rami rin ang naibato ko sa kanya. Gumawa pa ako ng black card para sa kanya, para magmukhang mayaman siya. Ngayon natapos na ang simp mission, itong subsidiary card ng main card ko, natural lang na na-deactivate na rin. Tingnan lang natin kung paano niya tatapusin ang eksena niya ngayon. Ma'am, na-freeze po ang card ninyo. Na-freeze? Paano nangyari yon? Sigurado akong sira ang machine ninyo. Siguradong ang makina ninyo ang may problema. Hindi maaari. Paano magkakaproblema ang card na ito? Ito ang black card na binigay sa akin ni Yefeng. Paano? Walang pera? Nagpapanggap na mayaman? Grabe, nakakahiya talaga yan. Ate, hindi ba't sinabi mo na napaka-high class nitong card? At siguradong walang problema. Sinyu, paano hindi ito gumagana gayong napaka-eleganteng card? Anong gagawin natin? Kasi wala akong dalang ibang card ngayon. Siguro ganito na lang. Ipa-charge na muna natin ito. At babayaran ko sa susunod na balik ko. Sa wakas, dumating din tayo dito. Ang pagpapanggap na ginawa mo gamit ako, kailangan mo nang bayaran iyon. Paumanhin. Binibining Xiao. Walang patakaran ng aming hotel na nagpapahintulot ng utang. Lahat ng gastos ay kailangang bayaran agad. Anong klaseng ugali yan? Alam mo ba kung sino ako? Kung maantala mo ang aking mga lakad, kaya mo bang panagutan ng responsibilidad? Shinyu, huwag kang magalit. Siguro tanungin na lang natin si Yefeng. Sobrang gusto kanya. Siguradong tutulungan niya tayong magbayad. Hoy, bakit ako ang tinitingnan mo? Hindi ba't napakalakas ng black card mo? Binibining Xiao, 3,900,000 piso. Magbayad ka na. Sinabi ko na nga sa iyo na hindi ako handa ngayon. Hindi handa, Binibining Xiao. Ang aming hotel ay nagpapatakbo ng negosyo ng lantaran. Kung hindi ka makakabayad, ito ay ituturing na isang paghamon sa aming hotel. Ang kahihinatnan, kaya mo bang panagihan? Kahihinatnan? Anong kahihinatnan? Babalin ang iyong mga bintig at itatapon sa labas. Ate, mukhang seryoso sila. Ang palabas natin ngayon, nagsisimula pa lang. Yayafang. Aray, ang ating binibining Xiao. Ngayon mo lang naramdaman ang takot? Ate, mag-isip ka na ng paraan. Totoo yata na balak nilang baliin ang aming mga binti. Manager, isa akong contracted artist sa ilalim ng Lin Group, si Lee Jun-kun. Tiningnan ko na itong bill at talagang malaki ang halaga. Hindi ba ninyo ito mapagbibigyan sa ngalan ng Lin Group? Pwede ba tayong magkasundo? Sa susunod, titiyakin naming mababayaran namin ito ng buo. Lin Group, kami, bilang Genting Hotel, ay bukas para sa negosyo. Huwag mong sabihing taga-Lin Group ka, kahit na mismong hari pa ng langit ang dumating. Hindi pwede kung kulang ng piso. Ito, tapos na. Lubusan na tayong tapos. Ikaw, Yefeng, kailangan mong bayaran ito. Bakit ko babayaran? Binibining Xiao, hindi ba napakatigas ng pananalita mo kanina? Nasaan ang black card mo? Kahit ano pa, kailangan mong bayaran. Kung hindi, hindi na talaga kita papansinin at hindi ko na rin bibigyan ng pagkakataon na mapalapit sa akin. Hindi kita mapapatawad habang buhay. Hahaha. Talaga? Napakaganda naman yan. Ang totoo, dati, araw-araw kitang sinusundo sa dormitoryo mo tuwing umaga para ihatid ang isang mataas na binibini tulad mo sa klase. Araw-araw akong kumakain ng steamed buns at instant noodles. Lahat ng naipon kong pera ibinigay ko sa'yo. Tapos ikaw, nagtataksil ka sa akin at nakikipag-check-in sa ibang lalaki. Kailangan ko ring tiisin ang kakaibang ugali mo araw-araw. Sinasabi ko sa iyo, Xiao Xingyu, sabang-saba na ako. Ayaw mo sa akin? Sige, ngayon, para sa akin, ito ay isang malaking kaluwagan. Salamat sa iyo, binibining Xiao. Yefeng, isa kang walang pusong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Sara ang pinto. Mayroon ditong gustong umalis nang hindi nagbabayad. Ate, anong gagawin nila? Hindi kaya babaliin na talaga nila ang binti natin? Binibining Xiao,
Dahil hindi mo mababayaran ang bill, mayroon pa kaming ibang paraan. Anong paraan? Magugas ng plato o nga pala, may kanal din tayo na lilinisin. Kapag nabayaran nyo na ang bill, saka ko lang kayo palalayasin. Hayop, ang Campus Beauty, huhulihin para maghugas ng banyo, maglinis ng inidoro. Napakasuklam. Mas gugustuhin ko pang mabali ang binte. Oo nga. Ang kamay ko. Kailangan ko pang magpiano. Paano ako gagawa ng ganyang bagay? Siyempre, ang tulad mo, meron din kami. Gustong-gusto ng mga customer. Dahil sa malambot na balat mo, maaari mo ring bayaran sa ibang paraan. Kung hindi, gustong umalis. Dalhin siya, kunin siya. Ate. Shinyu. Anong gagawin natin, ate? Bitawan mo ako. Wag po. Huwag kang umalis. Bitawan mo ako. May nakitang target na si Xiao Xingyu. Ang regret value ay umabot sa 90%. Ang despair value ay pumutok. Binabati namin ang host sa perpektong pagdurog sa vanity ng Gold Digger. Ang Slap the Face mission ay lumampas sa target. Gantimpala sa host ng isang top-tier black card. Gamit, makakakuha ng 20% discount sa pagbili sa lahat ng malalaking mall sa buong mundo ng walang kondisyon. Simultaneously, ito ay simbolo ng pagkakakilanlan at katayuan. Top-tier black card. Mas magagamit pa ito kaysa sa subsidiary card na binigay ko kay Xiao Xingyu. Grabe. Xiao Xingyu? Ito ang presyo na babayaran mo para sa pagiging hangal mo. Ang kapalit. Bitawan mo ako. Ate, gawan mo ang paraan, ate. Okay. Halika rito at kumanta ka ng nakahiga sa tabi ni ate. Ganito mo ako sinakop. Nawala na ang koneksyon. Ganito na lang, kumanta ka sa hita ni ate, mas marami ang ibibigay. Kasalanan lahat ni Yefeng. Ang sip-sip na yon, sinira niya ako ng ganito. Tingnan mo lang, papatayin ka talaga ni Shinyu. Ang diring-diri kong mga kamay ng kalalakihan ay laging hindi mapakali, lalo na si Boss Wang. Kapag ngumingiti, puno ng dilaw ng ngipin ang bibig niya. Gusto pa niyang hawakan ang kamay ko. Kadiri. Huwag mo nang isipin yan, Shinyu. Nakaalis ka na riyan. Basta't ligtas ka, okay na. Kasalanan ito ni Yefeng. Siya ang may kagagawan nito. Kung hindi niya ako ginipit ng ganyan, sadyang itinulak ako sa ganitong sitwasyon, paano ko kailangang tiisin ang ganoong nakaririmarim na mga mukha? Gusto lang niyang mapahiya ako. Gusto niya akong piliting magsisi. At gusto niyang lapitan ko siya para magmakaawa. Pero hindi ko siya pagbibigyan. Si Lee Jungkoon, kumusta na siya? Hindi ba't siya ang pinakamagaling manguto? Ano na ang nangyari sa kanya ngayon? Si Lee Jungkoon, balita ko, nasa Genting Bar siya, pinipilit siyang sumayaw. Sabi nila sumayaw siya ng 3 araw at 3 gabi, at muntik nang maputol ang mga binti niya. At nakabalita pa ako, na dinala siya ng isang boss na may kakaibang hilig, nilasing at kinaladkad sa isang hotel room. Sabi nila, hindi na raw siya makabangon sa kama ngayon. Buti nga sa kanya. Bakit ba kasi gustong-gusto niyang magkaroon ng concert? Pero ang lahat ng ito ay kasalanan ni Yefeng. Yefeng? Hindi ba't umalis na siya noon pa? Umalis? Inakala ba niya na dahil sa ginawa niyang paggipit, babalik ako at hahanapin siya? Siya. Sadyang gusto niya akong mapunta sa ganitong kalagayan. Gusto niya akong pagtawanan. Gusto niyang mapansin ko siya at magsisi ako. Ganyan lang ang laro ng mga lalaki. Sanay na ang ate mo dyan. Yefeng, masyado mo akong minamaliit. Inakala mo ba na sa ganitong paraan ay susuko ako? Hinding-hindi ako susunod sa gusto mo. Habang lalo mong gustong kunin ang atensyon ko, lalong hindi kita pagbibigyan. Matagal ko nang nabasa ang nasa isip mo. Meng-meng, sasabihin ko sa iyo. Si Yefeng ngayon siguradong nasa isang sulok lang. Nakatingin sa akin, naghihintay na bumalik ako sa kanya. Pero, hindi imposible na patawarin ko siya. Talaga? Ano ang kailangan mong gawin para mapatawad mo siya? Kung ganoon, siguradong kailangan niya akong bigyan ng isang napakagara at mamahaling regalo tulad ng limited edition na bag o kaya yung diamond necklace na nagustuhan ko noong nakaraang buwan. Sa huli, kailangan niyang magpakita ng sinseridad at kailangan siyang lumuhod sa harapan ko. Hemfe, kailangan niyang lumuhod sa akin, taus-pusong humingi ng tawad, sabihing mali siya at sabihing hindi na niya ako babaliwalain sa buhay niya. Kung ganoon, baka maaari ko siyang pag-isipang patawarin. Sinyo, ang iyong mga hinihingi. Talagang matataas pa rin gaya ng dati. Natural lang iyan. Ako, si Xiao Xingyu, ay nararapat lamang sa pinakamahusay. Yefeng, naririnig mo ba? Ito ang dapat mong gawin, huwag mong isiping sa paggamit ng mga munting panlilin lang ay babalik ako sa iyo. Iyang mga pa-baby mong pakana, matagal ko nang sawang-sawa tingnan.
Ate, nakita ko lang, si Yefeng ay pumasok sa Starlight International Plaza, palihim na gumagala, tiyak na walang mabuting ginagawa. Nag-message sa akin ang kapatid ko na si Yefeng ay pumunta sa mall. Siguro para makamtan ang aking kapatawaran. Pumunta siya para mamili ng regalo para sa akin. Tama. Noong nakaraang buwan ay nagandahan ako sa Chanel na bag doon sa Starlight International Plaza. Talaga? Kung ganoon, magandang tingnan. Yefeng, kahit papaano ay may konsensiya ka pa. Alam mo kung paano mo babawiin. Taga, kahit pa binili niya talaga ang bag na iyon. Hindi ko pa rin siya basta-basta mapapatawad. Kahit papaano, kailangan siyang lumuhod bago niya ito ibili sa akin. Oo, kailangang nakaluhod. Hindi ba si Yefeng iyan? Mabuti na lang at alam niya kung ano ang tama. Alam niyang bibigyan ako ng regalo para humingi ng tawad. Mula nang huli kaming nagkita, ilang araw na rin ang nakalipas. Para mapaandar ang proseso ng system mission, kailangan ko talagang bumili ng regalo. Hindi ko lang alam, para sa ganoong malamig na aura ni Lin Qinghan, anong estilo ng bag ang magugustuhan niya. Yefeng, may konsensiya ka pa rin pala kahit papaano. Alam mong bibigyan ako ng bag para humingi ng tawad. Meng-meng, tingnan mo masyado ng luma ang kulay nito. Sa tingin ko, ayos lang naman. Anong ayos lang? Yefeng, dahil humihingi ka ng tawad, ipakita mo ang sinseridad mo. Sige, kunin mo sa inyong display case, iyong pinakamahal na bag, bagong-bago at limited edition. Dalhin mo rito sa akin. Talagang hindi ka tumitigil? Gusto mo na namang gawin ang dati mong gimmick? Xiao Xinyu, tingnan natin. Anong kalokohan pa ang gagawin mo ngayon? Uy, Ginang Xiao, bakit hindi ka nagprinsesa sa KTV ngayon? At may oras kang mamasyal dito? Paano mo nalaman iyon? Sinabi sa akin ng kapatid mo. Oh, tingnan mo. Ito na. Napakahirap sa ate ko para lang mabuhay. Ang tanga nitong taong ito, pagbalik ko, ipadedelete ko sa kanya. Hindi pa ba ako nakakahiya? Binibini, pakibalot po ito para sa akin at magbabayad ako gamit ang card. Xinyu, tingnan mo ang card ni Yefeng. Yefeng, saan mo nakuha ang ganitong klaseng card? Bakit hindi mo ito kinuha kaagad para magamit ko? Tsaka, iyong dati kong card, bakit mo pinahinto? Sinisadya mo ba ito? Hindi. Miss Xiao, sarili kong card ito. Gusto ko kung paano ko ito gagamitin. Isa pa, hindi ba't ikaw ay laging maparaan? Kailangan pa ba akong mag-alala tungkol sa ganitong bagay? Sino ang may gusto ng ganitong uri na pinili mo? Dali, kunin mo sa akin iyang bag na limited edition sa buong mundo. Ibigay mo sa akin. Binibini, mahal po ang presyo ng bag na iyan. Ayon po sa regulasyon, kung magkaroon po ng anumang pinsala, kailangan ninyo po itong bilhin sa buong presyo. Ano? Iniisip mo ba na hindi kayang bilhin ng binibining ito ang bag na ito? Binibini, ito po ang kasunduan sa pangako. Pakisuriin po ninyo. Xinyu, mag-ingat ka na lang, baka lang. Tama na, Mang. Bakit ka nag-aalala ng sobra? Iniisip mo ba na mangangahas silang linlangin ako o iniisip mo na hindi kayang bayaran ng binibining ito ang perang ito? Hemp. Gayunpaman, nandyan si Yefeng. Ang sip-sip, mapapanood niya ba ako na maging kahiya-hiya? Ngayon, pagsasayangan ko siya ng malaking pera. Pirmahan ko na. Mabuti at pumirma ka. Ang daan na pinili mo, kahit gumagapang ka, kailangan mong tapusin. Miss, Tama nga. Tingnan mo, itong limited edition sa buong mundo. Bagay lang sa aking karisma. Ako si Xiao Xinyu. Ang ganda talaga ng taste ni Binibining Xiao. Che, Meng. Tingnan mo, itong bag na suot ko, hindi ba napakaganda? Mas maganda itong bag kaysa sa pinili niya? Hindi ba't mas hihigit pa sa 10,000 beses? maganda naman. Xinyu, napakaganda mo kapag hawak mo iyan. Ang babaeng ito, si Xiao Xinyu, ay napakabobo. Kitang-kita namang pinagtatawanan lang siya ni Yefeng, pero tuwang-tuwa pa rin siya. Ang ganitong klase ng babae na hindi marunong magpahalaga, hindi talaga siya bagay kay Kuya Yefeng. Maunawaan niya rin sa lalong madaling panahon ang tunay na kulay ni Xiao Xinyu. Pagdating ng araw na iyon, darating ang pagkakataon ko. Yefeng, bakit katahimik? Napipi ka ba? Siguro ba dahil sa presyo ng bag na ito, nabigla ka na at naguluhan? Huwag kang mag-alala. Hanggat bibilhin mo itong bag para sa akin, ako ay patatawarin kita sa lahat ng ginawa mo sa Yunding Hotel sa akin noon. Pero kailangan mo munang lumuhod at humingi ng tawad. Yefeng, napipi ka na ba? Mag-sorry ka. Binibining Xiao, hindi ko iyan sinira. Wala akong kinalaman diyan. Huwag mo akong isisi. Ikaw ang nakasira niyan, wala akong kinalaman diyan. Huwag mo akong sisihin.
Kayo. Ano bang nangyayari sa peking ito? Nasira sa isang pindot lang? Binibini ang bag na ito ay isang limitadong edisyon na nagkakahalaga ng 88,000 piso at pumirma ka ng kasunduan kanina. Bakit ka sumisigaw? Isa lang namang sirang bag iyan, di ba? Hindi ba pwedeng bilhin ko na lang? Yefeng, bilisan mo, bayaran mo ito para sa akin. Lahat ito ay kasalanan mo. Kung hindi dahil sa iyo, paano ko ito masisira? Hindi, bakit ko babayaran? Ikaw ang pumirma sa kasunduan na ito. Malinaw na nakasulat sa kontrata. Ang nakalagay ay ang pangalan mong Xiao Xinyu. Anong kinalaman ko riyan? Ako. Yefeng, kaya nga sa iyo ko ipinababayad. Dati sa Yunding Hotel, pinahiya mo ako ng sobra. Ngayon, kailangan mo lang bayaran ang bag at papatawarin na kita. Oo. Pero sasabihin ko sa iyo, wala akong intensyon na lumuhod at humingi ng tawad ha. Ikaw ang humanap ng paraan. Alright. Yefeng, hindi ka pwedeng umalis. Binibini, pakibayaran na po sa lalong madaling panahon. Sinyo, kumalma ka muna. Magpakiusap ka na kay Yefeng. 88,000 piso iyan, hindi biro. Kung hindi siya tutulong na magbayad, ikaw ba talaga ang magbabayad? Impossible. Bakit ako magpapakaamo sa asong ito? Dati umiiyak siya at nagmamakaawa. Nahayaan ko siyang gastusan ako. Xiao Xinyu, magmakaawa ka sa kanya. Kapag mas nagiging miserable ka, mas makikita ni Yefeng ang tunay mong kulay. Sa panahong iyon, natural na maiintindihan niya kung sino talaga ang mas bagay sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hindi ako uutang dito. Nagsisimula pa lang ang palabas, Xiao Xinyu. Titingnan ko kung paano ka lulusot dito. Xinyu, hindi ito ang panahon para magtampo. 800 at 80,000 yan. Magpakumbaba ka muna kay Yefeng. Hayaan mong tulungan kanya muna na ayusin ang problemang ito. Ziganaan ka, Yefeng. Dahil nakikiusap si Mengmeng para sa iyo, kung gayon, bayaran mo ang bag na ito para sa akin. At pumili ka pa ng isang mas magandang bag para sa akin. Patawarin na kita sa nangyari ngayon. Nakakabobo ka na. Teka, masyado akong abala sa pakikipagtalo sa kanya. Hindi ko pa nabibili ang regalo para kay Qinghan. Mukhang maganda ito. Magandang araw po. Pakikuha po ito para makita ko. Kita mo na? Hindi ba't kailangan mo pa ring sumunod sa akin? Card. Mabuti na lang at alam mo kung paano makipaglaro. Yefeng, nakikipaglaro ka pa rin ng pagpapanggap na hindi interesado. Masyado ka pa ring bata. Dapat ginawa mo na lang agad ito, di ba? Kailangan mo pa ring sipsipin ang lola mo, sipsip. Bakit ganyan? Kuya Yefeng, kailangan mo pa rin bang sipsipin si Xinyu? Ang bobo na yan? Kung ganoon, lahat ng ginawa ko dati, hindi ba't nasayang lang? Hindi ko hahayaang mangyari ang ganoong bagay. Sir, narito na po ang bag ninyo. Salamat. Sige, maganda ang paningin mo sa pagkakataong ito. Ibigay mo na rito. Aray, Yefeng, tumigil ka. Anong ibig mong sabihin? Ibigay mo sa akin ang bag, huwag kang bastos. Ako ang bastos? Mas mabuti pang gumawa ka ng paraan para bayaran mo ang 800 at 80,000 bill mo bago ka magsalita. Bye-bye. Ikaw. Yefeng, paano kanya nagawang tratuhin ng ganyan? Miss, pakibayaran na po agad. Kung hindi ay mapipilitan kaming tumawag ng pulis. Aba, sige na nga. 80,000 lang naman. Akala mo ba talaga hindi ko mababayaran yan? Mengmeng, pwede bang ikaw muna ang magbayad para sa akin? Alam mo naman ang ugali ni Yefeng, babayaran niya rin ako pagbalik niya. Ay, Xinyu, hindi sa ayaw kitang tulungan. Pero 800 at 80,000, napakalaki ng halaga niyan. Ako, wala rin sa akin ganyang kalaking pera. Ganito, tatawag ako para makahiram. Ay, sandali. Hello, Ma. May problema ako dito. Si Xinyu kasi. Sige. Xinyu, pasensya na talaga. Si Mama, kasi namuhunan siya sa isang proyekto kamakailan. Lahat ng pera ay pumasok doon. Kung hindi, bakit hindi ka nalang mag-isip ng ibang paraan? Zhang Meng, tinatawag mo akong matalik na kaibigan, pero ngayon na may problema, ito ang ginagawa mo sa akin, tama ba? Talaga, walang mapagkakatiwalaan ni isa. Junkun, Anong meron? Abalang-abala ko dito. Junkun, may emergency ako ngayon. Baka kailangan kitang hiramin ang para. Hindi naman kalakihan, 800,000 lang yata. 800,000? Xinyu, hindi sa ayaw kitang tulungan pero na-ospital at inoperahan si Mama kamakailan. Ginamit ko lahat ng pera para sa medical bills. Wala na akong natirang ni piso ngayon. Bilang isang trainee, wala akong kinikita. Umaasa lang ako sa padala ng pera ng pamilya ko. Pero sobrang nagmamadali rin ako. Miss, pakibayaran po agad.
Lahat ng ito ay bigay sa akin ni Yefeng. Kahit na karamihan sa mga mamahalin, palihim kong ibinenta para maipantustos sa concert ni Jungkoon at para suportahan siya sa pagdebut. Pero itong mga natitira, dapat may halaga rin ito, hindi ba? Para mabayaran ang bag na ito, sapat na siguro ito, hindi ba? Ang mga ito, dapat sapat na ito para mabayaran ang bag mo, hindi ba? Binibini, ang halaga ng inyong mga alahas ay hindi pa rin sapat para bayaran ang limitadong edisyon na bag na ito. Ang kabuuang halaga ng inyong mga alahas ay 600,000. 600,000? Paano naging 600,000 lang? Ito ay bigay sa akin ni Yefeng. Imposibleng bigyan ako ni Yefeng ng ganito kamurang bagay. Ikaw ba ay? Sinyo, kumalma ka. Malaki na ang 600,000. Ngunit, kulang pa ng 280,000. Binibini, ayon sa patakaran ng kumpanya, kailangan ninyong magbayad ng 280,000 bilang bayad pinsala. Kung hindi ito mababayaran sa loob ng 10 minuto, mapipilitan kaming tumawag sa pulis. Ginang Xiao. Xiaomis, hindi ba ikaw si Xiaomis? Anong ginagawa mo at nakatayo ka rito? Wala ba siya sa ibang bansa? Bakit siya nandito? Ginoo, inaayos lang po namin ang panloob na usapin. Panloob na usapin. Anong gulo ang kinahaharap ni Xiaomis? Para mawalan ka ng kontrol ng ganyan? Yang Master G, Z, Shinyo. Aksidente lang po niyang nasira ang isang bag. Ngayon, medyo malaki ang halaga ng bayad pinsala. Jiming Yuan, may isa pa. Xiao Shinyu, napakaswerte mo sa mga lalaki. Pero, mas maraming nanonood na mas maganda. Isang bag lang, magkano ba? Ginang, ang nasira po ay isang limited edition na handbag ng tindahan, nagkakahalaga po ng 880,000 yuan. Ang alahas na inilabas po ng ginang ay 600,000 yuan lang po ang halaga. Kailangan pa po niyang magbayad ng 280,000 yuan. Ang natitirang 280,000 yuan, ako na ang magbabayad. Kinukuha ko na ang bag na ito. Ang respeto kay Xiaomis, kailangan ko pa ring ibigay. Ang mga alahas na ito ay nagkakahalaga ng 600,000 yuan. Ang natitirang 280,000 yuan, iswipe mo sa card ko. Dahil nagsalita na si Yang Master G, syempre po, maaari. Ito po ang pinakaangkop. Yung Master G, maraming salamat. Ang galing, Shinyu. Sabi ko na sa'yo, siguradong maaayos ito. Walang magiging problema. Itong bag, regalo ko na sa iyo. Xiaomis, itong pabor. Paano mo ako babayaran? Ginoong G, maraming salamat talaga sa iyo. Tinulungan mo ako ngayon, kung hindi, baka talagang... Walang anuman. Karangalan kong tulungan si Ginang Xiao. Bakit nandito si Yefeng? Huli na siya. Nababayaran na ni Ginoong G ang bayarin para sa akin. Kahit anong pakiusapan ni Yefeng sa akin, hindi ko na siya mapapatawad. Manager, nandito ako para kunin ang in-order kong gift box. Ginoong G, sa tulong mo ngayon, hindi ko alam kung paano ako makakabayad sa iyo. Kung gusto akong gantihan ni Ginang Xiao, bakit hindi tayo maghapunan mamaya? Sinyu, nagsalita na si Ginoong G. Pumayag ka na. Ang tangang itong si Xiao Sinyu, iniisip pa rin niyang mabait si Jiming Yuan. Kuya Yefeng, ngayon tuluyan ka ng susuko, di ba? Sige, kung ganoon, hindi na ako tatanggi. Salamat, Ginoong G. Yefeng, ang babaeng gusto mo ay akin na ngayon. Minsan, ang mga bagay na gusto mo, kailangan mong pag-isipan ng mabuti kung karapat-dapat ka ba sa kanya. Ngayon, maganda ang loob ko, turuan kita. Hey, gandang libangan niyan, mahal na Ginoong G. Ang pulutin ang mga bagay na tinatapon na ng iba. Ito ba ang iyong natatanging bisyo? Umalis siya? Paano niya nagawa iyon? Pustahan tayo, hindi lalagpas sa 3 segundo, babalik sa akin ang utusan na ito. At magmamakaawa na huwag akong makipag-date kay Ginoong G. 3, 2, 1. Sino? Ang hapunan natin ngayong gabi, gusto mo bang kasama ako? Ginoong G, hindi ko po kayo matatanggihan. Sige, ayos na yan. Sino? Huwag ka nang malungkot. Hindi ka pinahahalagahan ni Yefeng. Iyon ay kawalan niya. Tingnan mo kung gaano ka kamahal ni Ginoong G. Ang taong tunay na nagmamahal sa'yo ay hindi ka hahayaang masaktan. Hoy, Manadia Jiang. I-reserve mo ako ng pinakamagandang pwesto. Oo, mamaya na mismo. Yefeng, maghanda ka. Kung hindi mo ako pinapansin ngayon, bukas hindi mo na ako maaabot. Sisiguraduhin kong babalik ka at magmamakaawa sa akin. Talaga. Nagtatampo. Kapag ganyan ang babae,
Mas masarap ang pakiramdam ng pananakop. Hello? Jinghan, may oras ka ba ngayon? May regalo akong gustong ibigay sa'yo. Yefeng, syempre may oras ako. Alam ko lang ang isang coffee shop, maganda ang lugar. Ipadadala ko sa iyo ang lokasyon mamaya. Magkita tayo mamaya. Shinyu, tikman mo ito. Ito ang signature dish nila dito. Siguradong magugustuhan mo. Hoy, hindi ba't iyan ang ex-boyfriend mo? Para talagang nakakainis na taong sunod ng sunod hanggang dito hinabol ka. Ang pagiging ganyan ka desperado, siya lang ang makakagawa niyan. Yefeng, hindi ba't hindi maganda ang timing mo? Sa ngayon kasi, nakikipag-afternoon tea ako kay Young Master G. Wala akong oras para pansinin ka. At isa pa, iyang hawak mo. Ibalik mo na lang. Sa ngayon, hindi ko na kailangan ang mga murang pambobola na yan. Ay! Ano bang ibig sabihin niya? Hindi niya ba ako nakita? Hindi ba't ito iyong huli? Noong nasa concert? Iyong malanding babae? Bakit siya nandito? Yefeng, anong ibig mong sabihin? Hindi ko na sana papansinin na nagdala ka ng babae rito. Pero binigyan mo pa siya ng ganoon kamamahal na regalo? Sinadya mo ba akong pahiyain? Paumanging Jinghan. Pinagtawanan ka pa. Wala ayon. May mga tao talaga na hindi na dapat pinapansin. Yefeng, sino ba talaga siya? Bakit niya ako pwedeng sabihan ng ganyan? Ikaw, isa kang hunghang. Ito ang regalo ko sa iyo. Tingnan mo. Ginoong Ye, sobra kang magbigay. Kung tutuusin, ako ang dapat na magpasalamat ng lubos sa iyo. Ang kantang isinulat mo para sa akin, napakaganda ng naging reaksyon. Ang stock price ng aming kumpanya, tumalon ng 20 puntos dahil dito. Napakagaling din ang paglabas ng bagong album dahil dito, ang matatandang miyembro ng board ay walang tigil sa pagpuri sa akin. Kaya, lahat ito ay utang ko sa iyo. Hindi ko matatanggap ang regalong ito. Sa halip, ako ang dapat mag-isip kung paano ako makagaganti sa iyo. Si Binibining Lin, diretsa kong magsalita. Gusto ko iyan. Dahil sinasabi ni Binibining Lin na may utang na loob ka sa akin, bakit hindi ibigay mo ang sarili mo? Maging nobya kita, paano? Kung ganon, bakit hindi mo na lang ako maging kasintahan? Hindi mo kailangang sumagot agad. Kung sa tingin mo naman ay katawa-tawa ang aking mungkahi, ituring mo na lang na hindi ko nasabi. Teka muna. Chen, Ginanglin. sa loob ng 3 minuto, ibigay mo sa akin ang lahat ng impormasyon tungkol sa lalaking ito. Mas detalyado, mas maganda. Masusunod, Ginanglin. Ginanglin, ang kumpletong impormasyon tungkol kay Yefeng ay naipadala na sa inyong email. Ang pagiging tapat at loyal sa loob ng 3 taon. Ginoong Ye, maaari kong tanggapin ang iyong kahilingan. Ngunit, hindi lang bilang kasintahan, dapat tayong magpakasal. Hindi ako magsisinungaling, madalas akong pilitin ng pamilya ko na mag-asawa. Umaasa silang makita akong magkaroon ng sarili kong buhay sa lalong madaling panahon. Naiintindihan ko. Ang ibig sabihin ni Binibining Lin ay gusto niyang makahanap ng tao para sa peking kasal. Para masagot ang pamilya. Maaari ring ituring iyon. At, syempre, hindi naman ito random. Ang iyong pagkatao, ang iyong talento, sa ngayon, ay pumasa sa aking mga pangunahing pamantayan. Peking kasal. Ito ay isang magandang paraan upang makawala sa panggugulo ni Xiao Xinyu. Bukod pa rito, Abiso ng sistema, natuklasan ng isang espesyal na punto ng plot, inilalabas ang isang agarang misyon. Kontratang kasal, nilalaman ng misyon, makipagkasundo kay Lin Qinghan para sa isang taong kontratang kasal. Gantimpala ng misyon, Golden Pupil. kontratang kasal, mabuti. Hindi lang tuluyang mapuputol ang pag-asa ni Xiao Xinyu, matatapos ko pa ang misyon ng sistema, 2 ibon sa isang bato. Hoy, ma. Nakauwi ka na galing ibang bansa? Sige, susunduin na kita sa airport. Ziga. Sino? Susunduin ko lang si mama sa airport. Bayaran mo na ang bill ha. Aray, ako. Talaga. Wala talagang maaasahan. Qinghan, makinig ka kay Lola. Ang pinili kong kadate mo ngayon ay isang magandang pagpipilian. Ang apo ng pamilya G ay mahusay sa lahat ng aspeto at sana pakasal na kayo ngayong katapusan ng buwan. Ilang beses nyo lang nakita ang apo ng pamilya G.
Paano nyo nasabing siya ay maaasahan? Boss Lin, para lang hindi kayo makasal sa pamilya G. Magpapakasal na ba talaga kayo kay Yefeng? Nabalitaan ko lang, matagal na niyang nililigawan ang beauty queen ng Jiangcheng. 3 taon na niya itong nililigawan. Ngayon bigla siyang lumapit para ligawan kayo. Baka naman. Huwag kang mag-alala. Mahuhusay akong pumili ng tao. Bukod pa rito, kung kaya niyang manligaw ng isang tao sa loob ng 3 taon, nangangahulugan iyon na tapat siya sa pag-ibig. 3 taon na walang resulta. Tapos bigla siyang nagpasya. Nangangahulugan na siya ay isang taong marunong mag-quit kapag kinakailangan. Kaya pala, si Boss Lin talaga ay matalino at malawak ang pananaw. Tandaan mo, sa harap ni Yefeng, huwag mo munang ipagsabi ang pagkatao ko. Ako ay isang maliit na team leader sa departamento ng entertainment ng Lin Group na may taunang sweldo na 120,000. Masusunod. Sino yan? Buksan mo ang pinto. Ako ito. Nandito na rin ang tatay mo at ang kapatid mo. Sinyo. Aba, bakit dito ka pa rin nakatira sa sirang lugar na ito? Iyon lang ang pera ko bawat buwan, kaya dito lang ako makatira. Shinyu, ang dahilan kung bakit kami ng nanay mo ay naparito ay para tanungin ka tungkol sa inihanda mong bahay kasal para sa kapatid mo, pati na rin sa 555,550,000 dote at 5 ginto. Kumusta na ang paghahanda mo? Ako ang maghahanda. Hindi ba kulang pa? Dapat mong kumpletuhin iyan. Ako. Gaano pa ba ang kulang ninyo? Hindi naman marami, 600,000, fee 600,000. Ano? 600,000? Hindi ba yan kaunti? Tatay, nanay. Ang pera ko bawat buwan. Kahit sarili ko ay hindi ko na kayang buhayin. Saan ako kukuha ng pera para sa pangkasal ng kapatid ko? Anak, kung magkakaroon ba ng susunod na henerasyon ang pamilya Xiao, lahat ay nakasalalay sa iyo. Ikaw ang ate. Hindi mo pwedeng pabayaan ito. Higit sa lahat, hindi ba kasama mo pa si Xiaofeng? Xiaofeng, narinig ko sa kapatid mo, hindi ba nanliligaw sa iyo si Xiaofeng? Binibigyan ka ng bag, binibigyan ka ng alahas, dahil mahal na mahal ka niya, humingi ka sa kanya. Ate, bilisan mo na. Kinukulit na kami ng ilang beses ng pamilya ng babae kung hindi pa maibibigay ang pera. Baka mapurnada ang kasal. Hindi ba mayaman naman ang sipsip na iyon na si Yefeng? Basta't hihingian mo siya, hindi ba ibibigay niya ang lahat sa iyo ng mabilis? Tatay, nanay. Iniwan ko na si Yefeng. Ano? Iniwan mo si Yefeng? Bakit hindi ka muna kumonsulta sa amin? Kahit papaano humanap ka muna ng reserba bago mo siya hiwalayan. Ano na ang mangyayari sa pangkasal ng kapatid mo? Naiwan na. Ano pa ang magagawa? Anong magagawa? Ikaw. Dali, ilabas mo ang pera. Kung hindi, may mas masamang mangyayari sa iyo. Kung gayon, pag-iisipan ko kung paano. Kung hihingi ako ng pera kay Yefeng, hindi ba habang buhay ay magiging mababa ang tingin niya sa akin? Hayaan na. Mayroon pa akong si Jiming Yuan. Bumalik siya mula sa pag-aaral sa ibang bansa. At isa siyang mayaman na anak, kaya tiyak na hindi niya problema ang kaunting pera. Hay naku ate. Ano pa ang pinag-aatubilihan mo? Dali na, makipagbalikan ka na kay Yefeng. Kung hindi, masisira ang pambayad ko sa kasal. Ay, wala akong pakialam. Kailangan mong ipunin ang perang yan para sa akin. Tama ang sinasabi ng kapatid mo, magmadali ka na at puntahan mo si Yefeng. Kapag naging nobya ka niya, mamaya humingi ka ng 50, o baka humingi ka ng 80,000, edi magkakaroon na ng kasal ang kapatid mo, hindi ba? Makakahanap ka rin ng mayaman na tao. Kung hihingan ko siya ng 88,000 para sa kasal, tiyak na papayag siya. Baka nga, masaya pa siyang babalik ng padabog. Pero, hindi ko siya madaling mapapatawad. Sa ginawa niya sa akin, kailangan kong ipaalam sa kanya na ako, si Xiao Xinyu, hindi ako basta-basta lang na itatapon at makikipagbalikan kapag gusto niya. Tama ang sinabi ng ate ko, si Yefeng ay medyo mayabang nitong nakaraan. Sinaktan pa niya ako nung huli. Oo nga, magtiwala lang kayo. Sa oras na makalikom ako ng pera, agad-agad, ipadadala ko ito sa inyo. Mabuti at may alam ka pa rin gawin. Pero magmadali ka, huwag mong hayaang maantala ang kasal ng kapatid mo. Dalian mo, ate. Sinyo, kailangang nasa card na sa loob ng 3 araw. Kung hindi, kapag nasira ang kasal ng kapatid mo, bahala ka sa buhay mo. Huwag kayong mag-alala. Si Yefeng siya lang ang huli kong baraha. Makakahanap talaga ako ng pera. Tara na. Sige, ganun muna. Aalis na kami. Aalis na. Aking munting prinsesa, libre ka ba mamayang hapon? Ang nangyari kagabi, gusto ko itong ipaliwanag sa iyo ng personal. Ang mga lalaki ay dapat sasalungatin.
Kung ano ang hindi nila makuha, iyon ang mas pahahalagahan nila. Sadyang paiikutin ko siya sa aking palad. Pero, hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon, kaya siguro hindi ako makakalabas mamayang hapon. Sinyu, huwag ka nang magalit, pwede ba? Mamayang hapon, magdadrive ako at isasama kita para mag-ikot at pipiliin kita ng paborito mong regalo para na rin ito sa paghingi ko ng tawad. Pero hindi ba umuwi na ang mama mo? Kung malalaman ng mama mo na magkasama tayong dalawa, kaya nga hindi ako makakalabas. Lumabas ka at mag-usap tayo ng maayos. Tapos, sama-sama tayong mag-isip kung paano ko mapapapayag si mama. Para naman maikasal kita sa akin ng marangal. Napakaganda. Basta makasal ako sa pamilyang G, iyang 58,000 bigay kaya. Para sa pamilyang G, wala lang yan. Sige, ipadadala ko sa iyo ang address. Magpadala ka ng mensahe kapag dumating ka na. At saka, huwag mo akong hintayin ng matagal ha. Masusunod, aking munting diwata. Ito ang regalo na inihanda ko para sa prinsesa bilang pasensiya. Buksan mo at tingnan. Ang ganda ng kahon ng regalo na ito. Siguradong may mamahaling alahas sa loob, di ba? Si Kimi Ming Yuan, isang tunay na rich kid. Ang regalo niya na pang sorry ay pabango lang. Ang brand na ito, Kadiri, masyadong mura para sa akin. Kung si Yefeng iyan, sigurado mas maganda at mas mahal na brand ang bibilhin niya para sa akin. Xingyu, nabalitaan ko na dito sa malapit ay may bagong bukas na magandang bilihan ng Wagyu. Sabi nila, ang karne doon ay pinakamahusay sa buong mundo. Isasama kita doon para matikman bilang paghingi ng tawad. Yefeng, bakit ka nandito? Baka naman sinusundan mo ako. Kung may sasabihin ka, diretsuhin mo na. Hindi mo na kailangan pang gumawa ng ganyan. Nandito ako para magpaheserve ng silage. Wala itong kinalaman sa iyo. Nabalitaan kong programmer ka. Ang Pamilya G ay kalilipas lang na nag-develop ng isang social app at naghahanda kaming makipagtulungan ng husto sa Pamilya Lin. Kung interesado ka, pwede kang magtrabaho sa akin. Hindi ako interesado. Masaya ako sa trabaho ko ngayon. Huwag kang magmadaling tumanggi. Magkano ba ang sweldo mo sa kumpanya mo? Dodoblahin ko. Pero, may isa akong maliit na kahilingan. Iyon ay maging personal driver namin ng nobya kong si Shin Yu. 24 na oras sa isang araw, handang sumunod sa tawag anumang oras. Hindi na kailangan. Sa tingin ko, mas maganda ang maging programmer. Sa huli, mas magaling kaysa maging tagakuha ng pinaglabanan ng iba. Alam mo, ang mga taong may ganyang pag-iisip ay kadalasang mahihirap. Nabalitaan ko, ang Lin Group ay hindi pa nakikipag-ugnayan sa G Group para sa kasunduan. Kaya, curious ako, Ginoong G, baka naman. Hindi mo pa nakikita ang presidenteng babae ng Lin Group pero ginagamit mo na ang pangalan ng pamilya Lin para manloko? Curious ako, ang panganay na anak ng pamilya G, hindi pa ba niya nakikita ang mukha ng babaeng CEO ng Lin Group pero ginagamit niya ang pangalan ng Lin para manloko kung saan-saan? Saka, iyong estilo ninyo ng pakikipag-partner na mayabang at nananakot, kapag nalaman ito ng Lin, baka matigil ang inyong usapin sa kooperasyon, di ba? Hindi ko pa talaga nakikita ang batang babae mula sa pamilya Lin, ngunit may ilang matagal nang kilala ang lolo ko at ang lolo ni Lin. Kaya ang konting ugnayan ay iisipin pa rin nila. Sige, wala akong interes sa sirang kumpanya mo. Alis na ako. Sir, yung inireserba ninyong bouquet ng rosas at ang setup para sa candlelit dinner ay handa na. Pwede po ba kayong sumama sa akin sa itaas para tignan, sir? Dito po. Naghanda si Yefeng ng rosas at nag-setup pa ng eksena. Baka gusto niya akong sorpresahin at maging girlfriend niya ako? Umabot na kami sa puntong ito, pero ayaw niya pa ring personal na mag-propose. Kailangan pa ba akong tuluyang hindi mamansin bago niya ibaba ang sarili niya? Sige na, mahal. Huwag mong hayaang guluhin ng mga walang kuwentang tao ang ating kasiyahan. Dadaling kita para kumain ni Wagyu. Alam mo rin kung ano ang mangyayari pagkatapos kumain. Oo. Ito na. Buksan mo. Maganda ba? Ipinabili ko pa ito sa kaibigan ko galing Europa, ang pinakabagong modelo na limited edition sa buong mundo. Kuya G, ito, sobrang ganda nito. Shh! Ikaw ang pinakamahalaga. Kung nagustuhan mo ito, ito ang karangalan nito. Gusto ko, siyempre naman gustong gusto ko.
Halika, isuot ko sa iyo. Ziga. Kapag naayos ko na ang problema sa bahay, magpapakasal na tayo. Ito ang magiging bahay kasal natin. Kuya, sobra kang bait sa akin. Tiyak na magsusumikap ako para tanggapin ako ng mama mo. Kababawan. Ito ay mga mumurahing binili ko lang sa $2 store sa ibang bansa. Matatanggal din ang patong nito pagkatapos ng ilang araw. Madaling-madali kang naakit sa kaunting bagay lang. Talagang napakamura mong babae. Kung ganoon, pwede mo rin ba akong tulungan? Anong tulong? Pwede bang huwag ka nang umalis mamayang gabi at manatili ka na lang dito para samahan ako? Sabihin mo, hindi ba at maganda iyon? Kuya G, mukhang nagmamadali ka yata. May kailangan pa akong gawin at gusto kong tulungan mo ako. Ano yon? May kinakaharap akong problema kamakailan. Kailangan ko ng 4.7 million para makabawi. Pwede mo ba akong pahiramin? Kapag nagkaroon ako, ibabalik ko agad sa iyo, hindi ba? Ang babaeng mapagsamantala, hindi ko pa nga siya nahahawakan, humihingi na agad ng 4.7 milyon. Ginto ba siya o may palamuting jade? Anong problema? Kailangan mo ang 600,000 piso. Hindi yon mahalaga. Ngunit, kalalabas pa lang ng proyekto ng kumpanya, wala akong ganoong kalaking pera. Gayunpaman, kung magtutulungan tayong dalawa para matalo ang nanay ko, ang 600,000 pisong iyan, hindi ba't madali lang yan? Kuya G, handa ka talagang pakasalan ako. Oo naman. Bumalik ako sa bansa, hindi ba't para pakasalan ka lang? Sinta, talaga namang napakainit mo. Mabuti na lang at matalino ako. Bago ko makita si Jiming Yuan, dumaan muna ako sa ospital at nagpalagay ng membrane. Kung hindi, mahirap ipaliwanag ang nangyari kagabi. Kuya Ming Yuan, ibinigay ko sa iyo ang malinis at busilak kong katawan. Dapat mo akong panagutan, ha? 3 taon kang niligawan ni Yefeng. Hindi ka niya ginalaw? Ako. Hayun, iyan si Yefeng ay isa lang na alipin na lumuluhod. Ni kamay ko nga hindi niya nahawakan. Pero, Kuya Ming Yuan, ano na ba tayo ngayon? Ang relasyon ng babae at halimaw. Wala akong pakialam. Basta simula ngayon, kailangan mo akong panagutan. Yes, sir. Ako, si Jiming Yuan, ay sumusumpa na papakasalan si Xiao Xinyu at formal siyang papasok sa pamilya G at magiging opisyal na young mistress. Pakakasalan ka, ang mga ganitong babae ay lalaruin lang at itatapon kapag nawala na ang pagkasabik. Pinakamainam ka bilang kasintahan dahil nakakapagbigay ng pagmamataas at pwede ring ipagmalaki sa labas, ngunit kapag asawa na, magdudulot lang iyan ng matinding problema. Ako, si Jiming Yuan, paanong papakasalan ko talaga ang ganitong klasing babae, ang ganitong murang babae? Sa ilang matatamis na salita at kaunting biyaya, madali ka nang mapaikot. Kuya Ming Yuan, napakabait mo, mahal na mahal kita. Hump. Yefeng, ikaw na bulag na taksil, walang utang na loob. Noong nililigawan mo ako, hindi ka tumigil. Tapos ngayon, bigla kang tumigil na manligaw? Inaakala mo bang walang magkakagusto sa akin? Kapag naging young mistress na ako ng pamilya G, tingnan natin, Yefeng, paano ka pa magiging mayabang sa harap ko? Sa oras na iyon, papaluhurin kitang nagmamakaawa sa akin. Siya na. Ayaw mo. Bang samahan akong humiga ulit?
Gusto ko pang mag-shopping. Hindi ba't sinabi mo na ibibili mo ako ng limited edition na bag at ng diamond necklace na iyon? Oo, mahal. Lahat ng gusto mo ay ibibili kita. Kailangan na namang gumastos ng malaki. Talagang walang katapusan ang pagiging materialistiko ng babaeng ito. Kuya Ming Yuan, napakabait mo. Pero, kailan natin maaayos ang tungkol sa iyong nanay? Hindi na ako makapaghintay na maging nobya mo at lumipat sa ating malaking wedding room. Pagdating ng panahon na iyon, tiyak na ihahagis ko ang imbitasyon ng diretso sa mukha ni Ye Feng. Huwag kang magmadali, mahal. Malapit na. Alam mo namang makaluma ang isip ng nanay ko, kailangan niya pa ng oras. Para tanggapin ang isang manugang na may modernong pag-iisip na tulad mo. Kung gayon, talagang magsisikap ako para mapabilis ang pagtanggap at pagkagusto sa akin ng nanay mo. Pagdating ng panahon na iyon, ako na ang magiging batang ginang ng pamilya G. Ang Xiaoxinyu namin ang pinakabait. Tiyak na magugustuhan ka ng nanay ko. Nagugutom ka na ba? Tara, kumain na tayo. Ginoong Lin, na-schedule na ang pulong sa Lee Group. Siya si Ginong Gefeng. Maaari ka nang umuwi. Masusunod, Ginong Lin. Matagal ka bang naghintay? Hindi, kakalabas ko lang. Tara na. Si Ginoong Lin, sumakay siya sa kotse ng lalaki. Ito ang unang pagkakataon. Talaga bang makikipag-ugnayan siya kay Ye Feng? Ito, para sa iyo. Ang galing naman ng timing. Naghanda rin ako nito para sa iyo. Nakumpleto ang yugto ng misyon. Pag-ibig sa restaurant, binabati namin ang host sa pagkamit ng gantimpala, super-powered physique. Wow! Ang lakas ko. Bigla na lang lumakas ng ilang beses. Talagang ang kahanga-hanga itong super-powered physique. Alam ko na. Si Ye Feng na sip-sip ay naglalaro nga ng pahabol-tago na laro. Una, hindi niya ako pinapansin. Tapos ngayon gusto niyang mag-propose gamit ang diamond ring. Sa tingin ba niya babalik ako sa kanya? Huli na, hindi ako madaling suyuin. Lalo na ang tanggapin ng proposal mo, managinip ka. Kuya Ming Yuan, baka lumipat na lang tayo ng lugar? Tingnan mo, ang daming tao rito. Ang ingay, hindi ko masyadong gusto. Maraming tao o maraming kakilala? Mahal, may kakaiba akong pag-uugali. Gustong-gusto ko kumakain kasama ang mga kakilala para masaya. Hoy bata, kunin mo itong pera. Kunin mo itong pera at umalis kayo ng nobya mo rito. Ang pupwesto na ito, inaangkin na ng batang amo. Hindi mo na iintindihan ano? Ikaw. Ang puwesto na ito, inaangkin na ng batang amo. Sinasabi ko sa iyo, Jiming Yuan, baliw ka ba? Sa tingin mo ba ang galing mo kapag ganyan? Hindi ba ako ang hinahamon dito? Hindi ko inasahan na ganoon pala siya kaapektado. Kulang ba? Tama. Kailangan mo pa kasing alagaan ang babae mo. Naiintindihan ko. Ito. Sapat ba ito? May sakit ka ba? Sir, kalmahin niyo po ang inyong sarili. Tingnan po ninyo, ibigay niyo po sa akin ang pera. Dadalhin ko kayo at ang kasama niyo sa aming restaurant sa lugar na may pinakamagandang tanawin, ang pinakamainam na pwesto. Tinitiyak ko po na magiging masaya kayo. Sinabi ko bang gumalaw ka? Iyan ba ang ibig sabihin ng binata ko? Sinabi ko na, ang pwestong ito, kukunin ang binata. Umalis ka. Oo. Ye Feng, bibigyan kita ng huling 3 segundo. Dalhin mo ang babae mo at lumabas kayo rito. Jiming Yuan, sa tingin ko, naghahanap ka ng gulo, hindi ba? Ha? Bakit ka nandito? Kung hindi pa ako dumating, ang dangal ng aming pamilya G ay tuluyan ng mawawala dahil sa babaeng walang kwentang ito. Ang babaeng ito, sa tingin pa lang, mukhang hindi na siya disente. Sinisira niya ang reputasyon ng anak ko. Ginang, nagkakamali po ba kayo? Kami ni Ming Yuan, totoong nagmamahalan kami. Pagmamahalan? Ang pagmamahalan mo, ginagamit mo ba para akitin ang anak ng iba?
Ang pagmamahalan mo, ginagamit mo ba para sirain ang pangalan ng aming pamilya, G? Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo, huwag kang makisama sa ganyang babaeng mapanlinlang. Nakalimutan mo na ba? Ipapakilala ko na nga sa iyo. Ang panganay na babae ng Lin Group. Pero ngayon, tingnan mo, kasama mo pa itong babaeng ito sa publiko. Para lang pagtawanan tayo ng mga nasa mataas na lipunan? Ming Yuan, ano ba talagang nangyayari? Anong tagapagmana ng Lin Group? Hindi ako. Tumahimik ka. Hindi ka pa ba tapos mag-ingay? Hindi pa ba sapat ang kahihiyan? G. Ming Yuan, naglakas loob kang saktan ako. Ma, huwag kang magalit. Palayasin mo siya kaagad. Ma, nasabi mo ba na ang panganay na babae ng pamilya Lin, nasaan siya? Sa pagkakataong ito, siguradong magpapakita ako ng maayos. Siyempre, ang kasalukuyang presidente ng Lin Group, si Binibining Qinghan. Siya ay bata at mahusay, may malinis na pinagmulan ang pamilya niya. Talagang bagay kayo. Mas mahusay siya kaysa sa babaeng ito. Na isang ahas na tanging alam lang ay magpaakit, mas magaling ng 100 beses. Hindi na kailangan mag-abalang magpakilala, Ginang G. Ako si Lin Qinghan, ang kasalukuyang presidente ng Lin Group. Ay, Ginang Lin, nandito ka pala. Talagang hindi tayo nagkaintindihan? Teka, bakit ka nakaupo at kumakain kasama ng ganyang dukhang lalaki? Nakakabawas iyan sa iyong pagkatao bilang CEO ng grupo. Ang lalaking gusto ko, Lin Qinghan, ay hindi kailangan ng sino man na makialam. Tungkol naman sa pagsasama ng pamilya, hindi na kailangan pa. Engaged na ako. Hindi ko inaasahan na si Lin Qinghan pala ang CEO ng Lin Group. Ang target pala ng misyon na ibinigay ng sistema ay ganito kataas. Isa pa, parang tinatago niya sa akin ang kanyang pagkatao. Qinghan, ikaw. Mamaya ko na ipapaliwanag sa iyo. Ang pinakakinainisan ko ay kayong mga may kaunting pera sa bahay, tapos lumalabas para magpakita at manloko, mga bastos na rich kid. Dalhin mo ang tao mo at umalis na kayo agad. Ikaw na walang kuwentang nilalang. Humingi ka ng tawad kay Ginang Lin. Binibining Lin, kasalanan ko. Hindi ko nakita ang halaga mo. At hinamakita. Pakiusap, maging mapagpatawad ka at patawarin mo ako. Ang paghingi mo ng tawad ay walang halaga. Ay, Ginang Lin, bata pa si Ming Yuan at walang alam. Huwag mo sanang dibdibin. Sa ibang araw, maghahanda ako ng matinding regalo. At pupunta ako sa bahay ninyo para humingi ng tawad. Tungkol sa insidenteng ito, ako mismo ang magpapaliwanag sa lolo mo at sa matandang Ginang G. Hindi na kailangan. Tungkol kay Lolo, ako mismo ang magpapaliwanag sa kanya. Para malaman niya kung anong klase ng asal mayroon ang apo ng pamilya G. Kung ganoon. Gunay, Lin, ikinalulungkot ko na nakaabala pa ako sa inyo. Bakit nangyari ito? Ma, Ang aktres na kinuha ni Yefeng, Ma. talaga bang siya ang CEO ng Lin Group? Ang nanay ni Jiming Yuan, siya pala ang pinagsasabi nilang itatali sa kasal? Ano naman ako ngayon? Ma, Hi, Kuya Ming Yuan. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba't ako ang pakakasalan mo? Anong koneksyon nito kay Lin Qinghan? umalis ka. Peste ka. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Sasaktan mo na naman ako? Ako. Jiming Yuan, sinaktan mo ang babae. Anong klaseng lalaki ka? Yefeng, sino ka para makialam? May lakas kang loob na turuan ako? Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang resulta ng pagkakagalit sa akin. Ang kahihinatnan ng pag-aaway sa akin. Iyan lang ba ang kaya ng ating binata ng pamilyang G? Kung matapang ka, huwag kang umiwas. Ako. Bitiwan mo ako. Aray. Yefeng, naglakas loob kang putulin ang aking kamay? Ang payating na ng binatilyo na ito. Pero hindi ko inasahang malakas pala siya. Oo nga. Ang mayaman na iyon ay nasupil. Yefeng, kailan ka pa naging ganyang kalakas? Lalabanan kita? Yefeng, mag-ingat ka. Binabantaan mo ako? Masyado ka pang bata. Umalis ka? Ang astig. Parang kumuha ng armas gamit lang ang kamay. Ang mayaman na iyon ay talagang nararapat. Gumagamit agad ng kutsilyo kapag natalo. Sige, maghintay ka lang. Ayos ka lang ba? Qinghan, huwag kang mag-alala.
Huwag nating hayaang sirain ng mga taong ito ang ating araw. Umalis na tayo. Yefeng. Yifang. Ang pagkabihag sa puso ng target na si Lin Qinghan pag-usad ng progreso, nakakuha ng gantimpala ng sistema, gininto ang paningin. Gininto ang paningin? Isa itong hindi inaasahang biyaya. Ang ginawa mong pagtulong sa akin, siguradong mayroon pa rin ako sa puso mo, hindi ba? Sa totoo lang, nitong mga nakaraang araw na intindihan ko na rin. Ganoon na lang, handa na akong maging girlfriend mo. Buntis na pala siya? Talaga namang napakabigat ng buhay panggabi ng babaeng ito? Wala talagang hiya ang babaeng ito? Buntis na? Gusto pa akong gawing tagasalo? Mangarap ka? Mabuti na lang. Sa wakas, natapos na ang script ng aso. Hindi ko na kailangang muli, sa harap ng ganitong mapagmataas na dilag, mag-aksaya ng damdamin. Xiao Xinyu ang Yefeng na sinasabi mo? Siya ba? Yung alas 3 ng madaling araw, tinawagan mo siya na masama ang pakiramdam mo, tapos binuhat ka niya, tumakbo ng lampas 10 kilometro, dinala ka sa ospital? Siya ba yun? Ang Yefeng na sinasabi mo, siya yung sarili niya. Kain lang ng tinapay at maalat na gulay para lang mabilhan ka ng cellphone, dinala niya ang cellphone na iyon sa harap mo, pero sinabi mo, hindi iyon ang pinakabagong modelo, tapos tinapon mo sa basurahan? Siya ba yung Yefeng na yon? Ang Yefeng na sinasabi mo, siya ba yung sa harap ng lahat ng estudyante sa buong paaralan, lumuhod, paulit-ulit na nagmakaawa sa iyo, tapos sinabi mo na tingnan niya ang sarili niya sa salamin? Tingnan niya kung karapat dapat siya sa iyo? Siya ba yung Xiao Xinyu? Sinasabi ko sa iyo, patay na ang Yefeng na yon. Ito ang resulta ng sarili mong pinili. Qinghan, umalis na tayo. Yefang. Hindi. Hindi dapat ito ang nangyayari. Bakit niya ito magagawa sa akin? Mahal niya ako. Tiyak na pagsisisihan niya ito. Ang tiyan ko. Mukhang hindi ayos ang babaeng yan. Namumutla na siya. Tulungan niyo ako. May tao ba riyan? Dali, tulungan niyo ako. Baka may nangyari ng masama. Bilisan, tawagan ng 120. Doktor, nasaan ako? Gienge, Xiao. Ipinapakita ng resulta ng pagsusuri na ikaw ay buntis. Buntis? Ang iyong tiyan ay naapektuhan ng matinding panlabas na puwersa at mayroon kang malinaw na banta ng pagkalaglag. Kung gayon, hindi ko ba maililigtas ang aking anak? Kailangan mo agad na sumailalim sa isang operasyon para iligtas ang bata. Kung magpapaliban ka pa, mapanganib ang buhay ng ina at maaaring hindi na rin maligtas ang bata. Kailangan mo ngayong tawagan ang iyong pamilya. Kailangan ang kanilang pirma para sa operasyon at kailangan mo ring bayaran agad ang bayarin. Pamilya? Nandyan pa ang aking mga magulang at si Zijian. Tiyak na tutulungan nila ako. Hello, Xinyu. Naalala mo pang tawagan ng bahay. Kailan mo ipapadala ang dote na ipinangako ni Binatang G? Kailan mo iyon ililipat? Naghihintay kaming lahat. Hello, Ma. May nangyari sa akin. Nasa ospital ako. Nasa ospital? Ano na naman ang gusto mong ipagawa? Humihingi ka na naman ba ng pera sa pamilya? Sinasabi ko sa iyo, wala kang makukuha kahit isang sentimo. Ma, hindi ito ganoon. Ako'y buntis. Sabi ng doktor, kailangan ko nang magpa-opera agad. Buntis? Kaninong salot na bata ang dinadala mo? May lakas ka pa ng loob na humingi ng pera sa akin? Ikaw na pabigat. Pinapabuti ka noon kay Binatang G. Tingnan mo anong kalokohan ang pinasok mo ngayon. Bumabala ako sa iyo, kung hindi mo babawiin ang dote na ipinangako ng pamilya G, huwag mong asahan na makakakuha ka ng kahit isang sentimo mula sa pamilya. Kami sa pamilya Xiao ay walang anak na kahiya-hiya na tulad mo. Mama! Bakit nasasabi sa akin ito ng sarili kong ina? Sa tingin ba niya, mas mahalaga pa ang pera kaysa sa akin? Yifang. At si Yefeng din. Noon, gusto na gusto ako ni Yefeng at inaalagaan niya ako ng husto. Basta't hanapin ko lang siya,
Tiyak na tutulungan niya ako. Hindi niya siguro matitiis na magdusa ako ng ganito. Hello? Hello, Yifeng. Ako ito, si Xinyu. Anong kailangan mo? Yifeng, may nangyari sa akin. Nasa ospital ako, buntis ako. Kaya ano? Sa iyo ang bata. Yifeng, nakalimutan mo na ba? Noong gabing iyon, kaming dalawa ay lasing. Ang tangang babaeng ito. Hindi kita ginalaw noong huling pagkikita natin, nakita na ng ginintuang mata ang lahat ng malinaw. Ang mahinang hininga ng buhay na iyon, may kinalaman ba iyan sa akin? Gusto mo akong gawing tagasalba? Talagang hindi ka panipaniwala. Nasabi ko na sa iyo noon, gusto mo pa bang ulitin ko? Hindi ganoon, Yifeng. Alam kong may pagtingin ka pa rin sa akin, tama ba? Teka. Sasabihin ko sa iyo, wala akong oras na makipaglaro sa iyo dito. Ang mga walang kuwentang laro ng pag-ibig na ito. Mayroon pa akong gagawin dito, ibababa ko na. Mukhang tama ang aking pamumuhunan, tama nga. Ginoong Yifeng, kunin na natin ang marriage certificate. Wala naman akong problema doon, ngunit, ang tanyag na Miss Lin, papakasal sa isang pulubi na tulad ko. Hindi ka ba nahihiya? Ang sarili kong kasal, ako ang magpapasya. Pero, inayos talaga ng mga magulang ko na makipag-date ako. Hindi ka ba natatakot? Nandiyan ka? Ano ang katatakutan ko? Maata. Ito si Yifeng. Magandang araw po, tito at tita. Mabuti. Umupo. Umupo ka. Yifeng, mag-usap muna kayo ni mama at papa. Magpapabanyo lang ako. Sige. Ginoong Ye, maging prangka na tayo. Si Chinghan ay pinalaki naming sobrang spoiled. Sobrang matigas ang ulo niya. Ang aming pamilyang Lin at ang G Corporation ay may matagal ng kasunduan sa kasal. Ito ay desisyon sa antas ng pamilya, hindi ito larong bata. Ginoong Ye, walang kamuwang-muwang si Chinghan, pero kaming mga nakakatanda ay hindi hangal. Kami ay bibigyan ka ng pera para siguraduhin ang kaginhawaan mo habang buhay. Ang kondisyon ay kusang loob kang lalayo kay Chinghan. Inimbestigahan ka namin ang background mo, ang tulad mo na galing sa simpleng pamilya at si Chinghan ay hindi kabilang sa iisang mundo. Sisirain mo lang ang kinabukasan niya, kaya mas mabuti pang umalis ka na lang. Anong ibig mong sabihin? Bakit? Nagalit ka o kulang lang ang perang binigay namin? Ginoong Ye, ayon sa tagubilin ninyo, handa na po ang lahat. Ito ay ang Supreme Black Card. Limitadong edisyon, susi ng supercar. 50 milyon man lang ito. Ginoong Lin at Ginang Lin. Ito ay ang mga commercial space sa prime area ng Magic City at mga office building, mga titulo ng ari-arian na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Tito at tita, hindi ko lang alam kung ang mga handog na ito ay karapat-dapat ba para pakasalan ng inyong anak? Sino ka ba talaga? Oh. Oo nga pala, tiyo at tiya, kadalasan. Mayroon din akong maliit na ugali ng paglalaro ng stocks. Hindi ko alam kung ang mga ari-ariang ito ay karapat-dapat na para mapakasalan ko ang inyong anak na babae. Aba, siye, may kaunting pagkaunawaan lang po kanina. Servidor, ihanda ang pagkain. Ihanda ang pagkain. Lee Jung-kun. Oh, at si Lee Jung-kun din. Napakabuti ko sa kanya noon, tiyak na tutulungan niya ako. Hello? Sino iyan? Jung-kun, ako ito, ako si Xinyu. Shinyu? Anong nangyari sa iyo? Jung-kun, nasa ospital ako ngayon. Hospital? Wala talaga akong pera ngayon. Hindi ganoon, Jung-kun. Buntis ako, at sa iyo ang bata. Ha? Sigurado ka? Sigurado ako. Zabing doktor, kailangan ko raw ng operasyon ngayon, bilisan mo at iligtas mo ako, bilisan mo at iligtas mo ang ating anak. Sige, ipadala mo sa akin ang address ng ospital. Pupunta ako doon para tingnan. Si.
Ang isang Lee Jung-kun ay hindi pa sapat na garantiya. Jiming Yuan, mas mayaman siya. Siguradong matutulungan niya ako. Hello. May mukha ka pa talagang tumawag sa akin? Tungkol sa nangyari sa restaurant noong nakaraan, hindi pa ako nagbibilang sa iyo. Alam mo bang sinira mo ako? Kuya Ming Yuan, talagang alam ko na mali ako. Pero wala na talaga akong ibang paraan ngayon. Nasa ospital ako ngayon. Buntis ako. Buntis? Paanong mangyayaring buntis ka? Kaninong anak sa labas ang dinadala mo? Gusto mo pang isisi sa akin? Xiaoxinyu, inaakala mo bang gago ako? Hindi. Hindi ganito. Sa iyo ang bata. Hindi maaaring sa akin. Hey, Kuya Ming Yuan, sa iyo ang bata. Nakalimutan mo na ba? Noong gabing iyon, kinuha mo ang una niyang beses. kung gayon, ipadala mo sa akin ang address. Pupunta ako ngayon. Kung lolokohin mo ako, mamamatay ka na ngayon. Shinyu, dumating na ako. Ayos ka lang ba? Xiao Xingyu, mas mabuti kung hindi mo ako lolokohin. Kundi, Patay. Talagang tapos na ang lahat. Bakit sila sabay na nagpakita? sino ka? Ako ang tatay ng anak ko. Tatay ng anak mo. Sino ka ba? Ako ang tatay mo. Ako ang tatay mo. Sabihin mo, sino ang tatay ni sino? Ako. Hindi ito ang iniisip ninyo. Makinig kayo sa paliwanag ko. Ako. Xiao Xingyu, lumalakas na ang loob mo ngayon. Nagsasabog ka ng lambat, tapos pumipili ka lang ng huhulihin, tama ba? Shinyu, ano bang nangyayari dito? Iwasan mo yang, mukha mong nagpapaka-inosente. Hindi ba at ganyan siya? Sa harap ng bawat lalaki, nagpapakaawa. Kung kaninong anak ito, sa tingin ko, maging siya mismo, ay hindi alam. Sa tingin ko, anak mo ang batang ito. Kitang-kita na isa ka sa mga ganyan, na nagpapabuntis sa isang babae, tapos ayaw panagutan. Hindi ba? May sakit ka ba sa utak? Nang lumabas ako, nagbibigay naman ako ng pera. Ang tulad mong pakyut na lalaki, nagsasayang lang ng pera at damdamin. Walang kuwentang tao ka. Huwag na kayong mag-away, sabi ng doktor. Kritikal ang sitwasyon ngayon. Dali, magbayad na kayo. Tulungan niyo ako. Magbabayad. Xiao Xingyu, hanggang ngayon, hindi mo pa rin naiintindihan ang sitwasyon kung kaninong anak ito. Hindi mo pa sinasabi ng malinaw. Magbabayad? Managinip ka. Hindi ka magtatagumpay. Huwag na kayong mag-ingay. Kritikal ang kondisyon ng pasyente ngayon at kailangan siyang operahan agad. Magbayad kayo ng bill. Anak mo yan, ikaw ang magbayad. Anak ko, may sakit ka ba sa utak? Ikaw ang magbabayad? Isa lang akong trainee. Saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Trainee ng ina mo. Kung wala kang pera, bakit ka gumagawa ng kalokohan? Ngayon ka pa nagpapanggap na mahirap. Tama na. Huwag na kayong mag-away. Kung patatagalin niyo pa yan, may mamamatay. Tiyaga lang. Malapit na ang klinika. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Malapit na tayong makarating. Ang malas talaga. Ano na? Bahala ka sa buhay mo. Mita, hindi ko napapakialaman ng bata, mas mabuti pang mamatay na lang para matapos na ang lahat. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Kaninong anak iyan? Hindi mo pa nililinaw, magbabayad ako? Nanaginip ka. Mas mabuti pang mamatay na lang para matapos na ang lahat. Kaya pala, ako talaga ang nagkamali. Xingyu, ito ay kaunting sahod na kinita ko sa aking part-time job. Bagaman hindi ito malaking halaga, itabi mo iyan para may magamit ka kung sakaling kailanganin mo. Ito lang ang pera? Anong magagawa niyan? Xingyu, ang password nito ay ang iyong kaarawan, kung sakali o ang ibig kong sabihin. Kung sakaling mawala ako sa tabi mo at may mangyari sa iyo, huwag mong hayaang apihin ka. Tanggapin mo na. Ziganan ka. Nurse. Gamitin mo itong card. Ano ang password? Ang password ay 0121.
Xiao Feng. Tungkol sa inyo ni Chinghan. Kami ng nanay mo ay sumasang-ayon. Pero dahil lumaki siyang masyadong spoiled, medyo matigas ang ulo niya sa hinaharap, sana ay pagpasensyahan mo siya ng husto. Sa mga operasyon ng Lean Group sa hinaharap, maaari mo nang unti-unting pasukin. Naniniwala kami sa kakayahan mo. Halika, uminom tayo. Maraming salamat po, Tito at Tita, sa pagtitiwala nyo sa akin. Mula ngayon, aalagaan ko po si Chinghan ng maayos at sisikapin ko ring gampanan ng mabuti ang mga gawain sa kumpanya. Napakagaling. Mengmeng, ikaw pa rin talaga ang mabait. Wala kang mapapala sa mga walang kuwentang lalaking iyon. Nangyari sa iyo ang ganito kalaking problema. Hindi ka man lang ba dinalaw ni Yefeng? Ang alalay na iyon. Hindi ko alam kung anong sumapi sa kanya nitong mga nakaraang araw, parang ayaw na niyang pansinin ako. Kung noon ito. Matagal na niya akong inasikaso. Baka naman, nalaman ni Yefeng na buntis ka at inakala niyang niloko mo siya kaya. Hindi. Impossible yan. Kahit na nalaman pa niya, sasabihin ko na lang na sa kanya ang bata. Hindi pa rin siya tatakbo rito ng mabilis at sasabihin na habang buhay kaming magsasama. Ganoon pala. Ate Xinyu, ang lakas talaga ng karisma mo. Aba, siyempre. Ako, si Xiao Xinyu. Kahit na buntis. Ang dami. Paring lalaking naghahabol sa akin. Hindi maaari. Kailangan ko makahanap ng pagkakataon upang sabihin ang totoo kay Kuya Yefeng para magkaroon ako ng pagkakataon. Medyo lumapit kayo, mga bagong kasal. Oo, lumapit pa kayo. Sige, maging masaya kayo, ngiti. Handa na, kukunan na. 3, 2, 1. Congratulations sa inyong dalawa. Mahal, pupunta muna ako sa kumpanya. May inter-country meeting mamayang hapon. Sige, magtrabaho ka muna, mag-ingat ka sa daan. Sige, pag uwi ko mamaya, ipagluluto kita ng masarap. Dahan-dahan? Pangunahing misyon, kunin ang marriage certificate kasama si Lin Chinghan. Tapos na, maligayang bati sa host sa pagtanggap ng gantimpala, God Level Investment System. God Level Investment System? Tingnan ko nga kung ano talaga ito. Tingnan muna natin ang sitwasyon ng Lean Group kamakailan. Ang risk exposure ng dalawang overseas investment na ito ay talagang napakalaki. At saka itong new energy project, mukhang medyo masikip pa rin ang cash flow. Ang kinita ko noon ay gagamitin na. Ang Lin Group ay mahalaga kay Chinghan. Hindi ko hahayaang magkaroon ng anumang problema ang kumpanya. Ang petsa ng kasal ay napagdesisyunan na natin. Mayroon pa tayong kaunting oras, pupunta muna ako sa mall para bumili ng dalawang singsing, pagbalik ni Chinghan, pag-uusapan namin ang mga detalye ng seremonya. Iyan na ang desisyon. Sir, anong klase ng singsing ang kailangan ninyo? Pakikuha ito at tingnan ko. Xinyu, bakit? Nakita ko ang isang tao sa tindahan ng alahas. Sino? Si Yefeng. Bumibili siyang singsing, ang laking diamante. Talaga? Alam ko na, iyang si Yefeng na laging sunod-sunuran. Imposibleng makalimutan niya ako. Tama nga, dala niya ang malaking diamanteng singsing para makipagbalikan. Habang bumibili siya ng singsing, mukha siyang seryoso, hindi mukhang peke. CJ, ito na. Pakibalot na po, gamit ko ang card. CJ po, dito po kayo. Xinyu, ganito na lang. Tutulungan kitang magtanong kung talagang ikaw ang pupuntahan niya. Kung gayon, dali, umakyat ka at tanungin mo siya. Huwag mong hayaang malaman niyang nagmamadali ako. Huwag kang mag-alala. Akin na? Ang problema mo ay problema ko. Sisiguraduhin kong tatanungin ko ng maigi para sa iyo. Xiao Xinyu. Dahil hindi mo pinahahalagahan si Kuya Yefeng, ako na lang ang magpapahalaga sa kanya.
Sir, heto na ang singsing. Salamat. Paalam po. Kuya Yefeng, Sino ka? ako si Zhang Meng. Ang matalik na kaibigan ni Xiao Xingyu. Ako at si Xiao Xinyu. Wala na kaming anumang relasyon. Hindi po, Kuya Yefeng, nagkakamali ka. Naparito ako para sabihin sa'yo na itong si Xiao Xingyu ay matagal na talagang hinahamak ka. Pinaglaruan ka niya para lang sa pera mo. Ang ganitong klase ng babae ay hindi mo dapat iniiyakan. Ako, wala na akong koneksyon sa kanya. Ayaw ko lang naman kasi nalokohin ka ng masamang babaeng iyon, hindi ba? Sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Kuya Yefeng, dahil wala na kayong relasyon ni Xiao Xinyu, maging tayo na lang. Jiang Meng, salamat sa pagmamahal mo sa akin. Pero, may gusto na akong iba ngayon. Kung wala ka nang sasabihin, alis na ako. Ang taong gusto niya? Talaga bang gusto ni Kuya Yefeng? Ang babaeng iyon? Si Lin Qinghan? Ang sarap sigurong maging mayaman. Yifeng, butit alam mo ang ginagawa mo. Alam mong magmaneho para sunduin ako. Dahil alam mo nang tanggapin ang iyong pagkakamali. Sige, hindi ko na lang yun papansinin at patatawarin na kita. Aking asawa, napagul ka. Sinisundo ko lang ang aking asawa pagkatapos ng trabaho. Dapat ko naman itong gawin. Lin Qinghan. Lin Qinghan. Humanda ka sa akin. Kalihim Chen, ako si Jiang Meng, empleyado ng Lin Group. Jiang Meng, mayroon akong apurahang bagay na nais kong iulat kay Presidente Lin. Wala si Presidente Lin sa opisina ngayon. Bakit hindi ka na lang muna maghintay dito? Pupunta ako upang magtanong para sa iyo. Ay, napakaapurahan nitong bagay na ito. Bakit hindi na lang ako maghintay sa loob para sa kanya? Password. Lin Qinghan. Anong password kaya ito? Yefeng. Baka naman birthday ni Yefeng ito? Ito na nga, Lin Qinghan. Inagaw mo na nga ang lalaki ko. Pati password ginawa mo pang Yefengs. Talagang walang hiya ka, nakakasuka. Hoy, asawa ko. Tapos ka na ba sa trabaho mo? Mahal, katatapos ko lang. May meeting pa ako mamaya. Sige, asawa ko, may sasabihin pala ako sa iyo. May apartment ako na nakapangalan sa akin, konting ayos lang, pupwede na tirhan. Iyong bahay natin, bago ang kasal natin, pipili tayo ng mas maganda. Sige, ikaw ang bahala. Ang babaeng CEO na ito, hindi man lang siya nagrereklamo kahit ordinaryong apartment lang ito. Kung si Xiao Xinyu iyon, baka nag-iingay na iyon at gusto ng malaking mansion. Ay, asawa ko. Mamaya na lang, ipapadala ko sa iyo ang address, dumiretso ka muna doon. Mag-ingat ka sa daan. Sige. Asawa ko, kumusta? Maganda ba ang pagkakayari? Ito ba ang gusto mong estilo? Ayos lang. Matagal ko itong pinag-isipan. Itong bahay na ito, kakagawa lang ng renovation, medyo magulo pa. Huwag mo sanang isipin. Hindi naman. Sa tingin ko, napakainit. Mas may buhay ito kaysa sa hotel. Asawa ko, ngayon, napakahirap ng ginawa mo. Magpahinga ka muna, gagawan kita ng gatas. Sige. Hello? Ginang Lin, may malaking butas ang financial system ng grupo. Anong nangyayari? Ilinaw mo. Ang core technology namin, nauna nilang iparehistro. Batay sa paunang pagsusuri, ito ay isang patibong na inilatag ng kalabang grupo. Nahanap mo na ba ang dahilan? Mukhang naunahan nila tayo sa pagnanakaw ng ating teknolohiya. Agad na simula ng emergency plan. Abisuham ang technical department. Gumawa ng lahat ng makakaya para harangan ng butas at subaybayan ang daloy ng pondo.
Legal Department, ihanda ang lahat ng mga dokumento. Asawa ko, ako na ang bahala para tulungan kang ayusin ito. May plano ang kalaban. Sila? Alam ko, pero maniwala ka sa akin. Sobrang pagod ka. Tiyak na gagaling ka. Magpahinga ka muna. Mahal, ano na? Tingnan mo, naayos na ang lahat. Ito, anong nangyayari dito? Bumalik na ang presyo ng stock, nalutas na ang krisis. Mahal, ikaw ba ang gumawa nito? Paano mo ito nagawa? Asawa, matagal ko nang sinabi sa iyo. Hanggat nandito ako. Hindi na problema ang lahat. Gaano karaming bagay pa ang itinago mo sa akin? Wala akong itinago. Hindi na mahalaga iyon. Bakit? Ginawa ko na ang lahat. Ang kumpanya ni Lin Qinghan ay hindi pa rin bumagsak. Sinyo, nakita mo ba ang balita tungkol sa Lin Group? Si Hefeng pala ay isang nakatagong mayaman. Bumili siya ng 1 bilyong piso na halaga ng stock para sa Lin Group at nabuhay niya ang stock ng Lin Group. Ano? 1 bilyon? Ha? Si Yefeng ay may 1 bilyon? Ano? Ano? Si Yefeng ay may 1 bilyon? Hay naku, wala kang kuwentang bata ka. Ang ganyang gintong biyaya ay nawala na. Xiao Xinyu, sinabi ko na sa iyo na maging mabait ka sa kanya, Alam ko na noon pa na isa siyang nakatagong anak ng mayaman. Ngayon, nasayang lang ang dowry ko. Ngayon ay gusto na akong hiwalayan ng aking asawa. Ano na ang gagawin mo? Ang dangal ng pamilya Xiao ay sinira mo. Ngayon ay kumakalat na ang balita na itinaboy mo ang isang gintong bundok. Hindi ko rin alam. Hindi mo alam? Sinabihan na kitang wag mo siyang pakawalan. Pero nagpakipot ka. Ngayon, walang saysay ang lahat. Ay, wala na ang lahat. Kailangan ka pa rin namin. Umalis ka. Umalis. Wala akong anak na tulad mo. Huwag ka nang bumalik sa bahay na ito. Umalis. Alam ko na ang ganoong mataas na CEO tulad ni Lin Qinghan, bakit niya kakaunin si Yefeng? Akala ko si Yefeng ay hindi lang isang alipin, kundi isang nakatagong mayaman na may hawak na 1 bilyong piso. Kung alam ko lang, nasa akin ang 1 bilyon na iyon, hindi ko sana ginawa noon. Hindi. Kailangan ko siyang puntahan at linawin. Sinyo, kumalma ka. Ano ba ang mapapala mo kung pupuntahan mo siya ngayon? Kailangan ko siyang puntahan at tanungin? Tanungin kung bakit niya ako niloko ng ganoon noon. Hindi mo dapat masyadong sinasanay ang mga lalaki. At lalong hindi mo dapat silang kaawaan. Makinig ka sa akin. Bukas, hayaan mo siyang magdala ng diamanteng singsing na 10 karats at lumuhod para magmakaawa ng iyong pagpapatawad. Babala host, kung pipiliin mong magpakasal, ang sistemang ito ay magsasara. Mawawala sa iyo ang lahat ng mayroon ka ngayon. Host, mangyaring gumawa ng isang pagpili. Anong nangyayari, mahal? Hindi ba ako maganda tingnan? Hindi. Mahal. Kung mawawala sa akin ang lahat ng mayroon ako at maging isang ordinaryong tao, pakakasalan mo pa rin ba ako? Oo naman. Ang gusto ko ay ikaw.
Pinipili kong magpakasal kay Lin Qinghan. Dingdong, binabati kita host na kumpleto mo ang nakatagong misyon, hanapin ang tunay na pag-ibig. Ang sistemang ito ay magbabago upang maging true love system. Hanggat tapat ka sa iyong minamahal, patuloy kang makakakuha ng mga gantimpala. Ang lahat ng nawala sa host kanina ay agad na ibabalik. Mahal. Ang ganda mo ngayon. Si Yefeng, bakit hindi pa siya bumabalik? Hindi rin siya tumawag sa akin. Mengmeng, sa tingin mo, may nangyari bang masama sa kanya? Baka tawagan ko siya para tanungin. Sinyo, huwag kang mag-alala. Ang mga lalaki, kapag mas naging aktibo ka, mas hindi ka nila bibigyan ng halaga. Pero, paano kung may nangyari nga talaga sa kanya? Sabi sa balita, namuhunan siya ng 1 bilyon para sa Lin Group. Siya ngayon ang pinakapaboritong tao. Kaya nga, Sinyo, lalo ka nang hindi dapat pumunta. Kung mahalaga ka talaga sa kanya, kahit bumagsak pa ang langit, gagapang siya para makita ka. Kung tatawagan mo siya ngayon, matatalo ka. Matatalo? Hindi. Hindi ako pwedeng matalo. Pero, Xingyu, kumalma ka. Maliwanag na bitag ito, paano magpapakasal si Yefeng ngayon? Pero, paano kung totoo? Totoo? Kung gayon, lalo ka nang hindi dapat pumunta. Buntis ka ngayon? Kung pupunta ka, hindi ba't magpapahiya ka lang? Gusto lang nilang pagtawanan ka. Ikaw, manatili ka na lang sa bahay ng mapayapa. Babalikan natin ang lahat ng ito mamaya. Kung pupunta ka, wala na akong pagkakataon. Hindi pwede. Kailangan ko pa rin pumunta. Kahit na peke pa ito, kailangan kong makita ng sarili kong mga mata. Sinyo, huwag kang padalos-dalos. Kailangan kong pumunta. Hindi pwede. Sinyo, kung gusto mong balikan si Yefeng, kailangan mong maging kalmado. Ganito, ako muna ang bibili para sa iyo ng paborito mong tiramisu para mabawasan ang iyong pagkabalisa. Kung hindi ako pwedeng pumunta, sapat na bang tumawag ako para linawin? Ang galing mo, Yefeng. Naglakas loob kang i-block ako. Kailangan kong tingnan kung ano ba talaga ang nangyayari. Ay, Mengmeng. Bakit ka nandito? Xingyu. Ako. Pumunta ako rito para silipin si Yefeng para sa iyo kung ano ba talaga ang plano niya. Tingnan mo, magpapakasal na talaga sila. Ano pa ba ang magagawa mo kung pumasok ka? Guguluhin mo lang ang sarili mo. Yefeng, paano niya nagawa sa akin ito? Hindi maaari. Kailangan ko siyang puntahan para linawin ito. Huwag kang pumunta. Xingyu, nagmamakaawa ako sa iyo. Bitawan mo ako. Xingyu! Ngayon, malugod nating salubungin ng pinakamalakas na palakpakan, ang lalaking ikakasal na si Ginoong Yefeng at ang babaeng ikakasal na si Binibining Lin Qinghan. Ginoong Yefeng, nais kong tanungin ka, handa ka bang pakasalan si Binibining Lin Qinghan sa hirap o ginhawa, sa sakit o kalusugan, hindi mo siya iiwanan hanggang sa dulo? Handa ako. Binibining Lin Qinghan, nais kong tanungin ka, handa ka bang magpakasal kay Ginoong Yefeng sa sakit o kalusugan, sa hirap o ginhawa, hindi mo rin ba siya iiwanan hanggang sa dulo? Handa ako. Ngayon maaari nang halikan ng lalaking ikakasal ang babaeng ikakasal. Kiss, 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 kiss. Hindi ako pumapayag. Qinghan, hindi ko siya pinapunta. Maniwala ka sa akin. Alam ko. Ayusin mo muna iyan. Ziga. Lin Qinghan, pinakasalan mo ang aking nobyo. Tinanong mo ba ang opinyon ko? Yefeng, sumama ka sa akin. Handa na akong magpakasal sa iyo. Xiao Xinyu, maligayang pagdating sa kasal ko. May bakante pa sa likuran, pumunta ka na doon at umupo. Hindi ganyan, Yefeng. Buntis ako ngayon sa anak mo. Sumama ka na sa akin. Nakikiusap ako sa'yo. Xingyu, huwag ka masyadong magpadalos-dalos. Napakaaba niyang nagmamakaawa kay Yefeng. Tapos may anak pa siya sa tiyan niya ngayon. Paano kung talagang patawarin siya ni Yefeng? Ano na? Magkakaroon pa ba ako ng pagkakataon? Yifang,
Dahil ganito na ang nangyari, buntis si Sinyo sa anak mo. Kailangan mong panagutan iyan. Siyempre, kami, si Sinyo, ay hindi naman mga taong walang katuwiran. Kailangan mo siyang pakasalan, ngunit kailangan mong magbigay ang 5 milyong pisong dote. Kung hindi, mahihirapan siyang ipaliwanag ito sa kanyang pamilya. Ang kapatid niya, kailangan ng pera na iyon para magpakasal. Xiao Xinyu, dati sinubukan kitang suyuin. At maraming beses akong sumubok. Pero sa tuwing iyon, tinatanggihan mo ako. Ngayon, pinili ko ang sarili kong asawa, karapatan ko ito. Ginugulo mo ang kasalan ko? Kalokohan iyan. Alam mo ba iyon? Ginang Xiao Xinyu, palihim kitang ipinahanap. Kasabay nito, ipinagawa ko rin sa aking asawa ang paternity test para sa anak mo sa tiyan at ginawa na namin ang paternity test. Sinasabi sa ulat, ang anak mo sa tiyan at ang aking asawa ay walang ugnayan sa dugo. Pakiusap, huwag kang gumawa ng eksena dito. Imposible iyan. Ang bata sa sinapupunan ko ay para lang kay Yifeng. Yifang, sumama ka na sa akin. Guwardiya, paalisin ninyo ang babaeng ito. Hindi mo ito magagawa sa akin, Yifeng. May daladala akong anak mo. Kung gagawin mo ito sa akin, pagsisisihan mo ito. Dali na. Bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo ako. Huwag ninyo siyang saktan. Nagdadalang tao siya. Qinghan, hawak kamay, tayo'y tatanda ng magkasama. Yefeng, sa hirap at ginhawa, tayo ay iisa. Mahusay. Asab ako? Nakatayo ka maghapon. Napagod ka siguro. Asab ako. Halika. Masahihain kita. Nagkaroon ng kaunting gulo ngayon. Dahil doon ay napahiya ka. Hindi naman ako napahiya. Hindi tayo kayang apektuhan ng mga taong iyon. Sa halip, lalo kong nakumpirma na tama ang pinili ko. Asawa ko, sumusumpa ako sa iyo. Mula ngayon, tiyakin kong ikaw ang magiging pinakamaligayang babae sa mundo. Ako na ang pinakamaligayang babae. Grabe ang iyak niya. Pero at least may kakayahan pa siyang umiyak. Hindi tulad ko, wala na akong karapatang umiyak. Hindi maaari. Hindi ako papayag na hayaan lang ito. Sinyo, anong gagawin mo? Tapos na ang kasal. Tapos? Sa paningin ko, nagsisimula pa lang ang lahat. Si Yifeng ay akin, at sa akin lang siya. Lin Qinghan, humanda ka. Ako, si Xiao Xinyu, ay siguradong kukunin lahat ng ito pabalik. Sinyo, bilisan mo, may nangyari. Sinyo, may Sinyo, nangyari. iligtas mo ang kapatid mo? Huwag nang magpaligoy-ligoy. Dalian mo at magbayad na ng utang. Putang ina, huwag nang maraming satsa. Ito? Sinyo, bilisan mo at iligtas mo ang kapatid mo. Dumating na ang biktima. Anong gusto ninyong gawin? Wala akong kinalaman diyan, siya iyon. Ang batang ito ay ginamit ang ID mo at humiram ng 500,000 500,000 piso na pautang sa akin. Ngayon, kasama ang tubo at prinsipal, ay 1,000,000 puan labing 1,000 piso lahat. Dalian mo at bayaran mo na, putang ina. Sa pamilya namin, saan kami kukuha ng ganoong kalaking pera? Li Jungkun, talaga namang demonyo ka. Sinyo, hayaan mong magpaliwanag ako. Noong una, panalo ako. Pero nagdaya sila sa sugalan. Huwag nang magdaldal, dalian mo at magbayad na. Mengmeng, pwede ba pairamin mo ako ng hepera? Pagkatapos, tapusin ko itong mga bagay na ito. Tiyak na ibabalik ko ito sa iyo. Sinyo? Yun. Wala akong masyadong dalang pera nang umalis ako. Ganito na lang. Tutulungan muna kitang mangalap ng pera. At kapag nakakolekta na ako ng pera, babalik ako para iligtas ka. Napakagandang matalik na kaibigan. Talagang parang iwanan ang barko kapag lumulubog. Ngayon, sino ang magbabayad ng pera? Wala na kaming pera. Hiling ko sa iyo. Aray,
Ate, tawagan mo agad si Yefeng. Siya ay may 1 bilyong piso. Kaya niyang bayaran itong utang na ito? Sigurado ako, Aray. Huwag. Kukunin ko ang pera. Kukunin ko ang pera para sa iyo. Narito ang 500,000 piso. Ang natitira. Pwede bang bigyan mo ako ng ilang araw pa? Kapag nakakolekta na ako ng pera, tiyak na babayaran ko ito sa iyo. Dahil buntis ka, bibigyan kita ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, kung hindi ka makabayad, kukunin namin ang kapatid mo bilang kapalit ng utang. Umalis. Sinyu. Anak, Sinyu. Ayos ka lang ba, Sinyu? Ate, anong nangyari sa iyo? Alright. Hindi ito Dinudugo ang ako. problema ko. Hindi ito ang problema ko. Hindi ito ang problema ko. Ang nangyari kay Xiao Xinyu ay talagang karapat-dapat lang sa kanya. Si Jimmy Yuan naman ay naghukay ng sariling nicho. Natapos na ang paghawak sa biglaang insidente, ibinibigay ang gantimpala. Sobrang lakas ng katawan, sobrang lakas ng katawan. Tama, mas lalakas ang loob kong protektahan ang asawa ko. Aba, mahal. Mahal ko. Nitong huli, tuloy-tuloy ang gulo sa kumpanya. Kailangan ko ng tunay na eksperto sa network security para magtayo ng isang matibay na depensa para sa Lin Group. Ang isang top-tier security expert ay mahirap hanapin. At ang presyo nila ay talagang napakataas. Ang presyo ay hindi kailanman isang problema na kailangang isipin ng Lin Group. Kaligtasan ang pangunahin. Mahal, may alam ka bang paraan? Tungkol sa paraan na yan, natural, mayroon ang asawa mo, pero kung tutulungan kitang makahanap ng ganyang eksperto, paano mo ako gagantimpalaan? Oh. Kung gayon, paano mo gustong gantimpalaan kita? Basta kaya kong gawin, gagawin ko. Malalaman mo rin yan. Hayaan mo akong ayusin muna ang issue sa depensa. Aasahan ko ang magandang balita mo. Ang ganitong antas ng masalimuot na pag-atake at depensa, ang istruktura ng sistema, sa pagkakaalam ko, sa mundo ngayon, tanging si El, ang tinaguriang hacker god, lang ang makakagawa. Mahal, may sasabihin ako sa'yo. Sa totoo lang, ako si Elle. Asawa ko, ikaw ba talaga ang matalinong iyon? Sino pa ba? Salamat sa sistema na nagbigay sa akin ng Divine Programming Technology matapos kong purihin si Xiao Xinyu, mukhang ang lahat ng pagsisikap ko noon ay sulit. Mahal, hindi mo pa sinasabi sa akin ang tungkol sa pagtago mo ng iyong pagkatao bilang CEO ng Lin Corporation. Ito. Medyo komplikado itong sitwasyon at hindi ko maipapaliwanag ng mabilis sa iyo. Ayos lang, ako ay napakapasyente. Dahan-dahan mong sabihin. Makikinig ako. Sige, inamin ko, nakamali ako. Pero para makabawi ako sa iyo, ako naman ang manliligaw sa iyo, okay ba? Hanggang sa ikaw ay masisiyahan. Mahal, ano ang ibig mong sabihin? Malalaman mo mamaya sa gabi